Pinuri ni Kakashi si Naruto sa sakto niyang pagdating habang nagulat si Sakura at napagtanto na seryoso talaga si Sasuke na patayin siya. Sinubukan ni Naruto kumbinsihin si Sasuke na tumigil sa balak nito, sinasabing lagi siyang nandyan para iligtas si Sasuke kahit ano pa mangyari. Ngumiti si Sasuke at sinabing hindi niya kailangan ng pagliligtas at ang tanging gusto niya lang ay wasakin ang Konoha dahil sa ginawa ng Nayon sa Uchiha clan at puksain ng mga villagers na puro tawa at pangungutya lang ang binibigay sa kanya. Sinabi ni Naruto kay Sasuke na alam na niya ang totoo tungkol kay Itachi dahil ikinwento ni Tobi at naiintindihan niya mismo ang gustong gawin ni Sasuke na ikinagulat ni Kakashi at Sakura. Pinaalala ni Sasuke kay Naruto na wala naman itong magulang o kapatid kaya hindi nito kayang maintindihan ang nararamdaman niya. Gusto lang niya ng paghihiganti at sinabi niyang pinatay na niya si Danzo, isang matandang leader ng Nayo na responsable sa pagbagsak ng Uchiha clan at nararamdaman niyang nalilinis na ang pangalan ng kanilang angkan. Nagulat si Kakashi na si Sasuke lang mag-isa ang pumatay kay Danzo at naisip niyang ibang-iba na si Sasuke mula sa estudyante niyang dati sa Team 7 at isa na itong produkto ng cycle of hatred na umiikot sa Shinobi World. Bumuo si Sasuke ng Chidori at lumapit sa kanila habang gumawa si Naruto ng dalawang shadow clone bilang sagot. Pero hinarang ni Kakashi si Naruto at ang mga clone niya, sinabihan siyang kunin si Sakura at tumakbo na lang dahil ayaw niyang makita nila ang gagawin niya. Tinanong ni Naruto kung ibig bang sabihin ni Kakashi na papatayin niya si Sasuke pero naglabas lang si Kakashi ng lightning cutter at humarap kay Sasuke. Nang gigigil, pinahold ni Naruto si Kakashi gamit ang isang shadow clone habang ang isa ay nag-form ng Rasengan at sabay silang tumakbo ni Sasuke palapit sa isa't isa. Habang papalapit sila, naalala ni Naruto kung paano siya tinrato noong bata pa siya at naisip na pwede sanang nagkapalit sila ng posisyon, ini-imagine niya na siya ang may Chidori at si Sasuke ang pumipigil gamit ang Rasengan. Naalala nilang dalawa ang huli nilang laban sa Valley of the End habang nagbanggaan muli ang kanilang mga atake, nagtitigan sila ni Sasuke. Sa isip niya, sinabi ni Naruto kay Sasuke na pwede sana siyang naging katulad nito dahil minsan ding kinamuhian niya ang mga villagers dahil sa masamang pagtrato sa kanya at gusto rin niyang maghiganti noon. Pinagpapasalamat niya ang pagbabago ng kanyang pananaw kay Sasuke at Iruka na naging kaibigan niya, si Iruka na minsang nagligtas ng buhay niya laban kay Mizuki nang ibunyag ni Mizuki na siya ang vessel ng Nine Tails. Nagmuni-muni si Naruto kung gaano siya kasaya nang malaman niyang ulila rin si Sasuke at akala niya noon pwede silang mag-usap at magkaintindihan dahil doon, pero may malaking agwat sa galing nila kaya nagdesisyon siyang gawing karibal si Sasuke. Ngumiti siya at idineklara na mula noon, si Sasuke na ang naging goal niya. Sa isip niya, naaalala ni Naruto ang mga alaala niya kay Sasuke kung paano sila nag-team up para lokohin si Zabuza, kung paano siya pinagtawanan ni Sasuke nang natakot siya sa Demon Brothers, at kung paano niya binalik yung linya kay Sasuke nung inatake sila ni Orochimaru sa Forest of Death. Naaalala niya ang masasayang moments nila, tulad nung nagtangka silang sumilip sa mukha ni Kakashi, pati na rin yung hindi magandang alaala ng laban nila sa Valley of the End. Sabi ni Sasuke kay Naruto na hindi siya titigil sa paghihiganti at kailangan siyang patayin ni Naruto o siya ang papatay. Pero sagot ni Naruto, hindi niya hahayaan mangyari yun. Sa totoong mundo, nagbanggaan ng Rasengan at Chidori, sumabog, at pareho silang tumilapon papunta sa mga bato. May shadow clone si Naruto na itinapon si Kakashi papunta kay Naruto para sagipin siya, habang nahuli naman si Sasuke ng parasite clone ni White Zetsu. Alam ni White Zetsu na hindi uurong si Sasuke, kaya pumunta siya kay Madara sa base nito, kung saan may bangkay ni Danzo at maraming Sharingan na nakaimbak. Sinabi ni White Zetsu kay Madara na medyo gipit si Sasuke. Kaya nagpa siya si Madara at Zetsu na pumunta sa Samurai Bridge. Handa na sanang lumaban si White Zetsu at mga clone niya laban kay Naruto, pero pinatigil siya ni Madara, sinabihang matatalo lang siya at mas okay na ihanda ang isang future fight ni Naruto at Sasuke para makuha ang Nine Tails. Bago sila umalis, sabi ni Naruto kay Sasuke na kung balak nitong atakihin ang Konoha, maghihintay siya roon at siya ang magdadala ng bigat ng galit ni Sasuke. Galit na galit si Sasuke, nagtatanong kung bakit sobrang obsessed si Naruto sa kanya. Sagot ni Naruto, kasi magkaibigan sila. Tinanong ni Naruto kung naaalala pa ni Sasuke yung sinabi niya nung laban nila sa valley na kapag nagpalitan ng suntok ang dalawang malakas na shinobi, nababasa nila ang isip ng isa't isa. Sabi ni Naruto, naiintindihan na niya ngayon ang pinagdadaanan ni Sasuke at kung kailangang suntukan ulit, handa siya para lalo pa niya maintindihan ito. Tinatanong niya si Sasuke kung nabasa rin ba nito ang isip niya pero hindi siya pinansin ni Sasuke at sinabing papatayin lang niya si Naruto. Nakangiti si Naruto, sabi niya na kung maglalaban sila, pareho lang silang mamamatay pero at least sa kabilang buhay, mapapalaya na sila sa mga pasanin nila. Sinubukan ni Kakashi na gamitin ang kamway para patamaan si Madara. Pero sinabi agad ni Madara na walang epekto yun sa kanya.
Habang nag-warp palayo, sabi ni Sasuke kay Madara na may ipapakiusap siya. Bumagsak agad si Naruto at mga shadow clones niya na nalasan pala mula sa sugat na natamo niya kay Sasuke kanina, binigyan siya ni Sakura ng antidote. Si Kakashi naman, nahanap si Karen na nakasaksi sa buong pangyayari at nagpasya siyang isama ito pabalik ng Konoha. Sa base ni Madara, hiningi ni Sasuke na ipalipat sa kanya ang Mangekyou Sharingan ni Itachi. Dahil nagsisimula ng lumabo ang paningin niya matapos mag-activate ng Susanoo 3 beses sa loob ng isang araw. Tinanong ni Madara kung bakit sa tingin niya handa na siya, sabi ni Sasuke, kailangan niya ng Eternal Mangekyou kung may pag-asa siyang patayin si Naruto. Pagkatapos bigyan ni Sakura ng antidote si Naruto, bumalik ang team sa Land of Iron para kunin sina Lee, Kiba, at Sai. Si Sai, nagising na, naramdaman na parang may mali, tinignan niya dila niya at napansin nila ni Sakura na wala na yung Cursed Tongue Eradication Seal niya. Nag-isip si Sai kung ibig sabihin ba nito patay na si Danzo, at sinabi ni Karen na pinatay siya ni Sasuke. Habang naglalakad pa uwi, nagtalo-talo sina Naruto, Kiba, Sai, at Lee. Napansin ni Karen na sobrang kabaliktaran ni Naruto si Sasuke. Kasi yung chakra niya nakaka-comfort at nakakapainit ng loob. Pero bigla niyang naramdaman yung isa pang chakra sa loob ni Naruto, masama at nakakatakot, kaya napaatras siya. Sa Konoha naman, sina Homiera at Kaharu nakareceive ng balita mula kay Shikako na nagkakagulo ang root members. 3 sa kanila ang naghanap kay Sai at nasalubong siya habang papauwi sina Sakura, Lee, at Kiba mula Land of Iron. Kinumpirma ni Sai na patay na si Danzo at gusto niyang pag-usapan ang future ng Root kasama ang bagong Hokage, si Kakashi Hatake. Ikinagulat nila Lee, Sakura, at Kiba. Sa Kamogakure, sina 4th Raikage, Killer Bee, C, at Daro ay nakabalik na. Sina Kari at Omoy naiyak sa tuwa nang makita si Killer Bee na buhay pa at napansin nila yung espada na dala niya. Sabi ni Killer Bee, yung Samahada ay parang trophy niya sa digmaan, hindi niya alam na si Kisame pala nakatago sa loob nun. Pinaalala na matapos ni Kisame patulugin si B, ginamit ni White Zetsu yung Parasite clone para magpalit sila ni Kisame, yung totoong Kisame nagtago sa loob ng Samahada. At yung clone ng pinugutan ni A at B, lahat ito plano ni Toby para makapasok si Kisame sa Kumo at makakuha ng info kung paano sila magre-react sa 4th Shinobi World War. Nagmeeting ng Raikage kasama ang Lightning Daimyo at nakakuha siya ng approval para officially sumali at pamunuan ng Kumo ang Allied Shinobi Forces. Habang paalis na siya sa meeting, nakita niya si Killer Bee na nagko-concert sa rooftop. Inis na inis si Raikage kaya din dropkick niya pababa si Bee. Nag-teleconference ang mga daimyo ng 5 Great Shinobi countries at lahat sila pumayag na gumawa ng Allied Shinobi Forces. Pagkatapos, bumalik na ang mga Cage sa kani-kanilang village at pinatawag ni Kakashi ang mga ninken niya para ipadala ang balita sa mga kakampi nila tungkol sa pagkamatay ni Danzo. Sa Senogakure, nagmeeting si Gaara kasama ang Sune Council at ikinwento niya ang mga nangyari sa 5 Cage Summit. May isa sa mga counselor na nagduda kung dapat ba silang makipag-alyansa sa Konoha. Dahil si Danzo ang Hokage at kilala si Danzo na Tuso at Madaya. Pero biglang dumating ang isang shinobi at sinabi na nakasalubong ni na Team Kakashi sina Madara at Sasuke at pinatay ni Sasuke si Danzo. Sabi ni Kankuro, ang lala na siguro ng pinaghuhugutan ni Sasuke para pumatay ng Hokage at nagtanong siya kung kaya pa bang iligtas ni Naruto si Sasuke mula sa dilim. Paalala naman ni Temari na si Naruto ang nagligtas kay Gaara nung hindi nila kaya at sabi ni Gaara, yun ang lakas ni Naruto. At bahala siya sa gagawin niya kay Sasuke. Sa village, sinabi ng tatay ni Shikamaru sa kanya ang mga balita. Pumunta si Shikamaru kasama sina Choji at Ino sa gate para salubungin ang papasok na squad. Sabi ni Naruto sa kanila na nakipaglaban siya kay Sasuke pero ikukwento niya na lang mamaya at hiniling niya kay Shikamaru na tipunin ang ibang Konoha 11 kasi may sasabihin siya. Dumating din sina Konohamaru, Udon, at Mogi, excited kunin ang interview ni Naruto para sa dyaryo nila pero sabi ni Naruto, busy pa siya at saka na lang. Habang naglalakad siya papasok ng village, napansin niya ang mga nasirang lugar na inaayos na at ngumiti siya. Habang sinisimulan ng stone carver ukitin ang mukha ni Danzo sa Hokage Rock, biglang lumapit ang assistant niya at sinabi na patay na si Danzo. Samantala, dinala ni Kakashi si Karen sa Konohagakure Intelligence Division para tanungin. Tinipon ni Naruto ang Konoha 11 at sinabi sa kanila ang desisyon niyang harapin si Sasuke mag-isa na ikinainis ng iba. Tumanggi siyang magpaliwanag, hiling lang niya ay magtiwala sila sa kanya. Sina Homiera at Kaharu, ang matatandang elders ng village, pumayag sa rekomendasyon ng Sune na si Kakashi ang gawing susunod na Hokage. Naglalakad si Kakashi sa Konoha habang nag-iisip tungkol sa future niya bilang Hokage at tumingin sa mukha ni Minato sa monument. Biglang dumating si Might Guy at nagyaya ng karera.
Nanalo si Kakashi sa karera, pero dikit lang, at binati siya ni Guy sa pagiging Hokage, sabing magiging busy na si Kakashi kaya baka di na sila makapag-challenge. Pero sabi ni Kakashi, eternal rivals pa rin sila at masaya siyang nandyan si Guy, kailangan niya ang tulong nito para patakbuhin ang village, kaya naiyak si Guy. Maya-maya, nagtipon ang mga tao ng Land of Fire, kasama ang Fire Daimyo at Konoha Council, para opisyal na italaga si Kakashi bilang next Hokage. Nagtataka ang daimyo kung itatalaga ba niya si Kakashi bilang ika-6 o ika-7 Hokage dahil si Danzo ay na-appoint na bilang ika-6 pero hindi naman talaga opisyal na nanungkulan. Nagprotesta si Kaharo na si Danzo pa rin dapat ang kilalain ng ika-6 habang umiling lang si Homura. Sa huli, gumawa ng desisyon ang daimyo pero biglang sumugod si Guy sa kwarto at sinabi na nagising na mula sa coma si Tsunade. Nagdesisyon ng elders na si Tsunade na lang ulit ang magpatuloy bilang Hokage para magpakita ng stability, kaya hindi na natuloy si Kakashi. Habang sisimula na sanang ukitin ang mukha ni Kakashi sa bato, bigla na namang pinatigil ang Stone Carver at sinabihan na si Tsunade pa rin ang Hokage, kaya napa-facepalm si Carver sa inis. Sa Mount Mayaboko, sinabi ni Jero Tora sa Great Toad Sage na pinapapasa sa kanya ni Jiraiya ang susi ng 8 trigram seal kay Naruto, kasi naniniwala si Jiraiya na gusto ni Minato na magkaroon ng full control si Naruto sa Nine Tails. Nagpa siya ang Toad Sage na ipatawag muna si Naruto para makausap siya, sabi niya nakasalalay doon ang sagot sa dilema ni Jero Tora. Samantala, nagising na mula sa mahabang koma si Tsunade at nagpakasasa sa pagkain para maibalik ang chakra niya at panatilihin ang kanyang kabataan. Dumating si Kakashi at nagsabi ng ginhawa niya kasi hindi raw siya fit na maging Hokage. Nagulat si Tsunade na pumayag ang 4th Raikage at 3rd Tsuchikage na sumali sa Allied Shinobi Forces, pero paliwanag ni Kakashi, kailangan na raw ng desperate measures dahil kay Madara. Sa ibang lugar, ini-interrogate si Karen ng Konoha Torture and Interrogation Force. Sinasabi niya kung paano siya tratuhin ni na Orochimaru at Sasuke, hindi interesado si Ibiki, pero yung iba naawa at naiyak pa. Pumayag si Karen na sabihin lahat basta bigyan siya ng pagkain. Habang nag-aaway yung iba kung saan kukuha ng pagkain, napansin ni Karen na masaya at nagtatawanan ang mga tao sa Konoha, naalala tuloy niya si Naruto. Sa ibang banda, sinabi ni Madara kay Sasuke na maghinay-hinay lang para maka-adjust sa transplant. Sabi ni Sasuke, nararamdaman na raw niya ang visual power ni Itachi pati ang lakas na dumadaloy sa kanya. Habang naglalakad naman si Naruto sa Konoha, binabati at kinukulit siya ng mga villagers. Akala ng Team Abiso, lumalaki ang ulo ni Naruto at sinisisi nila sarili nila kasi nagsulat sila ng newspaper article tungkol sa kanya. Hinabol nila si Naruto sa buong village, tinangka ni Konohamaru na i-stop siya gamit ang sexy technique pero gumamit si Naruto ng multiple shadow clone technique para lituhin sila. Laking gulat niya nang nagawa rin ni Konohamaru ang harem technique. Sa huli, nakatakas si Naruto at tumakbo papunta sa bagong pwesto ng Ramen Ichiraku. Habang pinapanood siya ni Shikamaru, naalala nito yung kwento ni Hinata kung paano nagwala ang Nine-Tailed Spirit nung inakala ni Naruto na pinatay siya ni Pain, at kung paano niya di maramdaman kahit kaunting Naruto habang nakatransform ito. Napabuntong hininga si Shikamaru at napaisip na kailangan nilang Konoha 11 na protektahan hindi lang si Naruto, kundi pati yung tailed beast sa loob niya. Naglakad na siya papunta sa War Council meeting kung saan sinalubong siya ng tatay niyang si Shikaku. At nagsimula na sina Tsunade at Konoha Council maghanda para sa 4th Shinobi World War. Habang naghihintay si Naruto ng ramen, dumating si Sakura para sabihin sa kanya na nagising na si Tsunade at balik na sa pagiging Hokage. Nagpa siya si Tuchi na librehin si Naruto, pero bago pa makakain si Naruto, na-reverse summon siya papuntang Mount Mayaboko. Dinala siya sa harap ng Great Toad Sage na nagbigay ng prophecy, makikilala raw ni Naruto ang isang octopus at makakalaban niya ang isang tao na may malakas na mata. Alam ni Naruto na tinutukoy nito si Sasuke pati ang magiging laban nila, kaya sinabi niyang buo ang loob niya sapat na tatahakin niya. Natuwa ang Sage sa sagot at iniutos kay Jero Tora na ipasa ang susi ng Fox's Seal kay Naruto na nag-aatubili pang tanggapin. Ginamit ni Kabuto ang Power of the White Snake para patayin ang 3 shinobi ng Tekigakure, iniwan ng mga bangkay para matagpuan ng Infiltration and Reconnaissance Party. Sa Mount Mayaboko, ipinaliwanag ni Jero Tora na dati, niluwagan ni Jiraiya ang selyo sa tiyan ni Naruto para matulungan siyang kontrolin ang Nine Tails, pero imbes na makontrol, pumasok si Naruto sa four-tailed form at grabing nasugatan si Jiraiya. Sabi ni Naruto hindi niya sinasadya, at si Jiraiya pa nga raw ang nagtulak sa kanya. Sinasabi na yun daw ang pamana ng 4th Hokage. Dagdag ni Jero Tora, kapag ginamit ng isang Jinchuriki ang kapangyarihan ng kanilang tailed beast, hindi lang chakra ang kinukuha nila, pati na rin ang kalooban nito.
Ginamit daw ng 4th Hokage ang 8 trigrams Sealing Style para haluin ang chakra ni Naruto at ng Nine Tails para masanay siya at magamit ang lakas nito nang hindi natatangay ng kalooban ng Fox. Nagmuni-muni si Naruto kung paano dati niya sinadya gamitin ang kapangyarihan ng Fox noong laban niya kay Orochimaru sa Tenchi Bridge. At kung paano pagkatapos masaktan si Sakura, pinanggako niya sa sarili na hinding-hindi na niya gagamitin ulit yun. Pero bumigay din siya nung inakala niyang pinatay ni Pain si Hinata. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya na sinilyohan ng Fox sa kanya kasi naniniwala itong makakaya niyang Eye Master ang kapangyarihan nito, at napangiti siya, sinasabi sa sarili na gagawin niya yon para sa tatay niya. Tinanggap ni Naruto ang misyon at pumirma sa kontrata, at ginamit ni Fukasaku ang Frog Kita para sipin si Gerutora papasok sa bibig ni Naruto para itago siya. Nagpaalam na ang Great Toad Sage kay Naruto sa kanyang paglalakbay para hanapin ang octopus, at si Fukasaku naman ay nagdesisyong ibalik siya sa Konoha. Samantala, nagpakita si Kabuto kay Toby sa hideout nito, sinasabing narinig niyang kilala na raw ngayon si Toby bilang Madara Uchiha. Naalala ni Toby na si Kabuto ay dating spy ni Sasori, at bigla siyang umatake, tinawag si Kabuto na traidor sa Akatsuki. Ginamit ni Kabuto ang summoning Impure World Reincarnation para buhayin ang mga bangkay ni Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzo, at Nagato. Nag-alok si Kabuto ng alyansa para sa paparating na 4th Shinobi World War, kung saan siya raw ang magbibigay ng reanimated corpses dahil siya lang ang marunong gumamit ng reincarnation technique. Kapalit nito, ibibigay ni Toby si Sasuke para gawing eksperimento. Tumanggi si Toby sa deal niya, pero ngumiti lang si Kabuto at nag-summon pa ng isang hindi ipinakitang bangkay, dahilan para magalit ng todo si Toby. Sa huli, pumayag na rin si Toby sa alok ni Kabuto, kahit ayaw niya. Samantala, sinusundan ni Anko at ang kanyang team ang mga bangkay na iniwan ni Kabuto papunta sa hideout ni Toby. Nagmeeting si Tsunade kasama ang Konoha Council para sabihin kina Homura at Kaharu ang bigat ng banta ng Akatsuki, na pinamumunuan pala ni Madara Uchiha. Sa Kamogakyar, nagmeeting din ng Kumo Council para pag-usapan ng pagkuha ng impormasyon mula sa iba pang 4 na bansa. Nandoon din si Killer Bee, pero busy lang siya sa pag-improve ng rap lyrics niya, hindi niya alam na pinapanood pala siya ni Kisame gamit ang espada niyang Samahada. Sa Konoha, sinabi ni Tsunade kina Sakura, Shikamaru, at Kakashi na maghahanda na ang allied shinobi forces para sa gyera laban sa Akatsuki. Heartbroken si Sakura kasi baka makalaban nila si Sasuke, at sinabi ni Tsunade sa kanya na bantayan si Naruto. Biglang dumating si Shizune at sinabing nawala si Naruto mula sa Ramen Ichiraku. Akala nila baka dinampot siya ng Akatsuki, kaya nagsimula ang buong village maghanap sa kanya. Pero nagpadala si Fukasaku kay Naruto pabalik sa Ramen Ichiraku, at nakita siya doon ni Sakura at dinala pabalik sa opisina ni Tsunade. Doon, sinabi ni Naruto na na-reverse summon siya papuntang Mount Mayaboko para bigyan siya ng prophecy ng Great Toad Sage, na makikita niya ang isang octopus sa resort at lalabanan niya si Sasuke. Ilang araw ang lumipas, nagpa siya ang 4th Raikage na magpatawag ng cage meeting sa Kumo para pag-usapan ng plano at intelligence para sa darating na 4th Shinobi World War. Noong una, tumutol si Tsunade sa plano ng ibang cage na itago si Naruto at Killer Bee, pero pumayag din siya nung ipinaliwanag nila kung gaano kahalaga ito. Dagdag pa ni Gaara na may tendency si Naruto maging pabigla-bigla at reckless pagdating sa pagsagip ng kaibigan. Sabi ni A, may perfect spot siya para itago sina Naruto at Bee. Sa private talk, tinanong ni Tsunade si Raikage kung pwede niyang kumbinsihin si Bee na turuan si Naruto paano makontrol ang Nine Tails, kasi si Bee, fully controlled niya yung sa kanya. Ayaw nung una ni A kasi ayaw niyang lumakas ang military power ng Konoha. Pero na-convince siya ni Tsunade na darating ang time na kailangan sa battlefield ang dalawang Jinchuriki. Kaya pumayag siya at sinabi na yung hiding spot na napili niya para kina Naruto at Bee ay isa ring training ground na ginamit nila noon ni Bee. Satisfied na si Tsunade, bumalik siya sa Konoha at sinabihan si Naruto na bibigyan siya ng S-rank mission papunta sa isang island sa Kumo, kasama si Yamato bilang captain. Pinapante ni Tsunade si Naruto sa Land of Lightning gamit ang cover na S-rank mission para maitago siya sa Akatsuki. Umalis si Naruto ng Konoha kasama sina Aoba, Yamato, Gai, at 3 shinobi na di kilala. Pero na-delay sila sa pantalan dahil may balita na may halimaw na umatake sa mga barko, kaya takot na yung mga tao magliyag. Nang sumubok sina Gai at Aoba na ayusin ang problema, na-encounter nila ang galit na higanteng Marlin at isang mangingisda na si Yusuke. Sabi ni Yusuke, matagal na yung Marlin sa dagat nila. Mga 15 taon na, at ito raw ang pumatay sa tatay niya, kaya gusto niyang makaganti. Para matulungan siya, gumawa si Yamato ng bangka at pamingwit gamit ang wood release, tapos si Gai ang nagsagwan gamit ang 8 gates para makasabay sa bilis ng Marlin.
Napagod at natalo din ni Yusuke yung Marlin at feeling niya tapos na yung paghihiganti niya. Nagtataka yung mga Jonin kung bakit hindi nawawala yung Marlin kahit sabi-sabi summon lang siya noon pang 3rd Shinobi World War. Napansin ni Naruto na may Fume Shuriken na nakabaon malapit sa ulo ng Marlin. At nung binunot niya ito, biglang nawala ang sakit ng Marlin at nagdispel pa uwi. Nakabalik sa normal ang mga tao sa pantalan, pwede na ulit silang maglayag. Habang papunta si Naruto sa Land of Lightning, kumaway siya ng palm kay Yusuke. Habang nasa biyahe sina Naruto, Yamato, Guy, at Aoba, tumigil sila sa isang isla para magpahinga dahil grabe ang hilo nila sa biyahe sa dagat. Doon, nagulat sila kasi nakita nila sina Sakura, Ino, at Choji na nandoon din. May mission kasi sila na maghanap ng mga halamang gamot, utos ni Tsunade bilang paghahanda sa paparating na gera. Pero may ibang ninja rin mula sa Beniso Island na nag-iipon din ng halamang gamot. Halos inubos na nila lahat ng tanim sa isla kasi balak nilang ibenta para may pondo ang kanilang village. Sa isang eksena sa loob ng kuweba sa isla, nagkaroon ng gulo pero sinagip ni Naruto ang mga ninja mula sa Beniso. Tapos, inoffer niya na libre na lang ang tulong nila. Dahil doon, natouch ang mga taga-Beniso at bilang pasasalamat, binigay nila ang kalahati ng mga nakuha nilang halamang gamot sa Konoha. Habang papunta sila sa Land of Lightning, sumasakay sina Naruto, Aoba, Guy, at Yamato sa isang barko na palubog sa makapal na fog. Para hindi mabagot, nagkwento si Yamato ng mga horror stories kina Naruto at Aoba na hindi trip ni Naruto. Isa sa mga kwento ay tungkol sa isang barkong puno ng multo ang crew, lumalabas lang daw to kapag may makapal na fog at laging may mga uwak na sumusunod dito. Pagkatapos ng kwento, sinabihan ni Yamato si Naruto na hindi totoo ang mga ghost ship. Pero ilang saglit lang, may biglang lumitaw na barkong parang abandonado at eksaktong kapareho ng description ng ghost ship sa kwento. Sumakay sina Yamato, Aoba, at Naruto sa barko para imbestigahan. Doon, nakita ni Naruto ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Hisako. Sabi ni Hisako, mag-isa na lang siya sa barko at siya ang nag-aalaga nito. Dati raw siyang crew ng barko pero pinatay ng isang halimaw na tinawag niyang Giant Corpse Crab ang buong crew. Bigla na lang umatake ang halimaw at nadakip si Yamato. Sinabi ni Naruto kay Aoba na sabihan si Guy at ang ibang tao sa barko. Nakipagtulungan si Naruto kay Hisako para labanan ang halimaw. Natalo nila ang Skeleton Crab. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Hisako na isa pala siyang multo. Nung unang umatake ang halimaw, sinabi raw ng kapitan sa kanya na bata pa siya kaya dapat niyang iligtas ang sarili niya. Simula noon, hindi na siya matahimik dahil may guilt siya na pinabayaan ang mga kasamahan niya. Nung natalo ang halimaw, nawala na ang guilt niya at ng ibang kaluluwa ng crew. Umalis na rin ang barko na totoong ang isang ghost ship. Habang papunta sila sa Land of Lightning sakay ng barko, biglang inatake sila Naruto, Uzumaki at ang tropa ng mga pirata na gustong palubugin ang barko at pagnakawan ang mga gamit sa loob. Buti na lang mabilis mag-isip si Yamato at may sensor-type shinobi na nakaramdam agad ng panganib kaya naisalba ang barko. Nakadaong sila sa isang underground na kuweba. Doon, natuklasan nila ang isang libingan at isang journal na nagsasabi ng kwento ng mga taga-isla na pinahirapan ng halimaw na si Gat-Ero at ng mga alipores niya. Pagkarinig nito, nagalit si Naruto at nangakong babawi para sa mga namatay. Nag-isip siya ng matalinong plano para makatakas mula sa higanteng geyser na kinulong sila. Gamit ang plano ni Naruto, nakatakas ang mga shinobi ng Konoha at ang mga tripulante sa isla. Napwesto nila si Gat-Ero at ang mga kasama niya, game over ang mga kontrabida. Habang papunta sila sa Land of Lightning, biglang sinunggaban ng dambuhalang ibon si Guy at dinukot. Hinabol siya ng team hanggang sa makarating sila sa isang island na may bulkan. Pagdating doon, napansin ni Aoba ang isang misteryosang babae na nakasilip kaya sinundan niya ito, habang sina Yamato at Naruto naman ang naghanap kay Guy. Habang naghahanap, naligaw sila Naruto at Yamato sa mga higanteng hayop kasama na ang ibon na dumukot kay Guy. Sa wakas, nakita nila ang pugad ng ibon at nakita nila si Guy, hindi pala siya tinorture. Kundi inatas ang magbantay ng mga sisiw ng ibon, parang instant babysitter. Samantala, habang sinusundan ni Aoba yung babae, nalaman niyang yung mga hayop sa island ay pinalaki para maging summon ng mga ninja at parte ng research para gumawa ng ultimate summoning beast. Sinundan pa niya ang babae hanggang sa loob ng bulkan at nakita niya ang isang dambuhalang halimaw na natutulog sa isang abandonadong research lab. Ginamit niya ang Psycho Mind Transmission at nalaman niyang sobrang up ng halimaw kaya hindi na siya nakulong at kinain niya lahat ng summon at researcher bago siya natulog. Biglang lumipad ang ibon papunta sa bulkan kasama sina Yamato, Guy, at Naruto, at nagkita sila ni Aoba doon. Nagising bigla ang halimaw at nagwala, todo rampage habang gamit ang Genjutsu at lightning release.
Nagdesisyon si Naruto na pumasok sa Sage Mode habang si Nagai at Aoba ang umaatake para bigyan siya ng oras. Si Yamato ang nagprotekta kay Naruto. Nagawa ni Guy na sipain pababa yung halimaw sa mismong puso ng bulkan, pero boom, may pakpak pala yung halimaw at sinubukang tumakas. Dumating bigla yung ibon na dumukot kay Guy dati at sumugod din kasama ang ibang summon. Lumabas ang espiritu ni Hanoka, siya pala yung babae kanina, at ginamit ang kapangyarihan niya para ma-freeze ang galaw ng halimaw. Nang hindi na ito makagalaw, binanata ni Naruto ng Wind Release, Rasen Shuriken at tinuluyan sa lava ng bulkan. Si Lee ay nanaginip na nakikipaglaban kay Toby gamit ang Drunken Fist. Pagkagising niya, pinagalitan niya ang sarili niya dahil nakatulog siya habang nag-eensayo para sa paparating na gera. Nakakita siya ng maliit na bangka at naisip kung magagamit na niya sa wakas ang itinuro sa kanya ni Guy noon pa. Sa ibang lugar, nahihilo si Guy sa pagkahilo sa biyahe sa dagat at nagdesisyon siyang ikwento kay Naruto ang isang kwento tungkol sa kanya, kay Lee, at sa pagiging hilo sa dagat. Matapos mapraktis ni Lee ang reverse lotus, niyaya siya ni Guy kumain sa labas. Doon, aksidenteng nakainom si Lee ng alak at biglang gumamit ng Drunken Fist, sinira ang buong restaurant. Kinabukasan, ang naalala lang ni Guy ay nakaluhod siyang nagsusorry sa may-ari ng kainan. Ayaw ni Guy na maalala ni Lee ang kahihiyan ng gabing yun kaya dinala niya ito para mag-practice ng image training para makalimutan ang nangyari. Nang medyo naaalala ni Lee ang Drunken Fist, sinubukan ni Guy itago ito at sinabing seasickness fist daw yun. Pero pareho naman nilang naalala ang totoong nangyari. Sinabi ni Lee kay Guy na honored siya sa sinabi at ginawa ni Guy noong gabi. Dahil natural si Lee sa Drunken Fist, sinabi ni Guy na gamitin na lang ang pagkahilo sa dagat bilang kapalit ng lasing para mapraktis ang teknik. Nagawa naman ni Lee ito. Pagkatapos ng kwento, sinabi ni Naruto na walang kwenta ang training, hindi naman makakalaban si Lee pag hilo siya, at pag hindi na siya hilo, hindi na rin niya magagamit ang seasickness fist. Nagulat si Guy at naiyak kasi hindi niya agad naisip yun. Habang nasa biyahe papunta sa Land of Lightning, tumigil sandali sina Naruto at ang grupo sa isang port para bumili ng supplies at maghanda pumasok sa Sea Route of Silence, isang lugar na walang isda at walang hangin, at inaabot ng 2 linggo tawirin. Sa loob ng barko, may mushroom na binili ni Naruto mula sa tindero ng gulay na biglang dumami. Sinipsip nito ang chakra ni Yamato at kinain lahat ng pagkain at inumin sa barko. Pagkalipas ng matagal na gutom, kinain ni Naruto at Guy ang mushroom. Pero naleson sila at nawala ng malay. Nagkagulo sila habang wala sa sarili. Nang may suka nila ang mushroom, tinawag ni Naruto si Gamatotsu at pinakiusapan itong humingi ng lutong insekto kay Shima. Pumasok ang merchant at ang kanyang mga kasamahan sa barko, akala nila patay na ang lahat. Pero tinambakan sila ng mga shinobi ng Konoha at pinatali sa isang maliit na bangka, pinabalik sa Sea Route of Silence na ang tanging pagkain ay ang bulok na mushroom. Paglabas nila sa ruta, nagsimulang magsuka ulit si Guy sa hilo sa dagat. Habang unti-unting gumaling si Yamato sa pagkakasakit. Matapos nilang malampasan ng isang bagyo, 4 sa shadow clones ni Naruto ang nagrebelde, kinidnap siya, at kinontrol ang barko, pinilit ang crew na huminto sa isang isla. Plano ng mga clones na patayin si Naruto, pero nagising siya at na-realize na panaginip lang pala ito ng isa sa mga clones niya. Nangyari ito dahil may isang shadow clone na nadaspel matapos siyang iligtas mula sa nahuhulog na puli ng lubid at bumalik ang mga alaala nito sa totoong Naruto. Doon niya naintindihan ang halaga ng kanyang mga clone, kaya pinalaya niya silang lahat. Nagsimulang makaramdam ng pressure si Shikamaru sa responsibilidad ng pagprotekta sa buhay ng mga kaibigan niya para sa nalalapit na 4th Shinobi World War. Para mapagan ang utak niya, pinadala siya ni Shikako kasama si Tenten sa isang misyon papuntang Makuzo Island para kumuha ng mga supply. Pagdating nila sa isla, nagkita sila ng grupo ni Naruto. Pagkaalis nila, unti-unting lumapot ang fog sa paligid, tapos paulit-ulit nilang nadadaanan ang mga batuhan, malalaking bato, at mga whirlpool. Narealize ni Shikamaru na paikat-ikot lang pala ang barko nila sa loob ng bay. Kaya sinabi niya kina Naruto at iba pa na dumiretso na lang at hayaang lamunin ng whirlpool. Nung nakita ng mga kriminal na wasak ang barko, agad silang pumunta sa lugar para nakawan ito. Pero nakaimbak pala sa scroll ni Tenten yung barko, kaya pagkababa nila, sabay-sabay nilang pinatumba ang mga kriminal. Sa isang meeting ng Hyuga clan, si Neji ang na-appoint bilang commander ng clan para sa frontlines ng paparating na gyera. Marami sa mga miyembro ang nagulat. Naalala ni Hinata ang mga panahon na nag-e-ensayo sila ni Neji. Maya-maya, nakipagkita siya kay Kurenai at sinabi ni Shikamaru na siya at ilang miyembro ng Konoha 11 ay nakita si Naruto mula nang umalis ito sa village. Sinabi rin niya na hinahanap siya ni Tsunade. Umasa si Hinata na baka may mission siyang ibibigay ni Tsunade para makita niya si Naruto.
Kaya agad siyang naghanap, pero nadismaya siya. Si Hinata, kasama ang ibang babae ng Konoha 11 at si Shiho, ay inimbitahan ni Tenten para sa girls' night out sa Yakiniku-kyu. Si Choji, na medyo nasad kasi hindi siya invited, gumawa ng sarili niyang boys' night out sa parehong lugar. Habang kumakain, nagkwentuhan ng dalawang grupo tungkol kay Naruto at mga nangyari noong una nilang Chunin exams. Sumali rin sa mga babae si Shizune at si Tsunade na medyo lasing na. Sinubukan ni Tsunade humingi ng sorry kay Hinata sa pag-ignore sa kanya kanina. Pero sabi ni Hinata ay ayos lang dahil alam niya ang dapat niyang gawin. Habang tumatawid sila sa parte ng kanilang ruta na sakop ng Land of Water, may nakasalubong silang impostor na nagpapanggap na si Naruto. Siya at ang kasama niya ay nagpapanggap na kriminal at bayani, sabi nila talo nila si Naruto na sumikat dahil sa laban niya kay Pain para makuha ang atensyon ng mga tao bago ang paparating na digmaan. Pero mabilis siyang natalo ni Naruto. May mga mercenary ninja na umatake sa impostor na Naruto kasi inakala nila na missing ninja para makuha ang reward. Tumawag si Iggy ng tulong sa grupo ni Naruto pero kailangan nilang magmadaling pumunta sa Land of Lightning. Sinubukan ni Iggy na ipagtanggol si Bana mag-isa. Dahil nanatili ang grupo ni Naruto para makita ang gagawin ni Iggy, tumulong sila para talunin ang mga mercenary ninja at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang biyahe. Nag-e-ensayo si Konohamaru, Udon, at Mogi para maghanda sa 4th Shinobi World War, at si Konohamaru ay pinapaganda ang kanyang bagong teknik na fire release, ash pile burning. Tinanong nila si Sakura kung paano sila makakatulong sa digmaan kaya pinapadala sila magdala at mag-ayos ng mga kahon. Gusto ni Konohamaru ng mas importanteng gawain kaya umalis siya kasama ang kanyang team na nagrereklamo. Nilapitan nila si Shikamaru na tinanong si Konohamaru kung sino ang hari na kailangan niyang protektahan. Sakay sinulat ang kanji ng hari sa bato na hugis shogi piece at ibinigay sa kanya. Punta si Konohamaru kay Tsunade para humingi ng permiso na sumama sa frontlines pero diretso siyang tinanggihan at pinalayas. Napansin ng Team Abiso si Temari na dumating para maghatid ng mensahe mula sa Suna at para alamin ang kalagayan ng Konoha pagkatapos ng pag-atake ni Pain. Nakipaglaban si Konohamaru kay Temari, ipinakilala ang sarili at sinabi na siya ang paboritong estudyante ni Naruto. Pero ginamit ni Temari ang Sickle Whistle technique para mabilis na wasakin ang ash pile burning at multiple shadow clone technique ni Konohamaru. Ininsulto ni Temari si Naruto kaya nagalit si Konohamaru at nilusob siya gamit ang Rasengan. Naalerto si Shikamaru mula kay Mogi at Udon kaya ginamit niya ang Shadow Sowing technique para iligtas si Temari mula sa Rasengan. Nagulat si Temari na na-master ni Konohamaru ang malakas na teknik na iyon at sinabi na magiging magaling siyang shinobi balang araw at iuulat niya kay Gaara ang bagong henerasyon ng Konoha. Sinabi naman ni Mogi kay Konohamaru na bilang mga genin, ang tungkulin nila ay protektahan ng mga bata at matatanda sa nayon. Narealize ni Konohamaru na sila ang hari na kailangan niyang protektahan at sinabi kay Shikamaru na balang araw lalaban siya kay Naruto para sa titulo ng Hokage. Iniulat ni Shikamaru ang kinalabasan ng laban kay Tsunade na naalala ang kanyang nakababatang kapatid na si Noaki na sobrang kapareho ni Konohamaru, pareho silang nagproklama na magiging Hokage balang araw na poprotekta sa Konoha bilang mga apo ng dating Hokage. At nagtataka si Tsunade kung ano na kaya ang ginagawa ni Naruto ngayon. Gusto ni Kokuyo na maging asawa ni Shizuka para siya ang mamuno sa Nijika Village. Sinubukan niyang talunin siya gamit ang puppet pero winasak ito ni Shizuka gamit ang Nijika-style hardliner revolving cut. Nakita ang laban ni Naruto at Shizuka ng katulong ni Shizuka na si Takiwa. Napansin ni Takiwa ang forehead protector ni Naruto at nalaman niyang taga-Konoha siya. Tinanong niya kung narinig ni Naruto si Jiraiya, ang legendary Sannin, at kung may mga estudyante ito. Sinabi ni Naruto ang tungkol sa kapalaran ni Jiraiya at na siya ang estudyante nito. Nagulat si Naruto nang sabihin ni Takiwa na kailangan niyang makipaglaban at magpakasal kay Shizuka. Ipinaliwanag niya na ang baryo ay matrilineal at ang batas ay nagsasabing kailangang magpakasal ang kunoichi sa lalaking tinalo sila para magkaroon ng tamang asawa. Bumalik si Naruto kay Gai, Aoba, at Yamato, at sinabi nila na huwag siyang makialam sa mga gawain ng baryo dahil nagpunta lang sila para mag-stock ng gamit. Nang gabi, nakita ni Naruto si Takiwa na naghihintay sa labas ng bahay nila. Sinabi ni Takiwa kung paano nilabanan ng dating leader ng baryo si Jiraiya para sa kamay ni Shizuka. Pero pinahinto ni Jiraiya ang laban at nangako na ipagpapatuloy ng kanilang mga estudyante ang laban balang araw. Ipinaliwanag din ni Takiwa na dati, may kasintahan si Shizuka na si Sagiri, isang mangangalakal na hindi pinaniniwalaan ng baryo na karapat-dapat maging asawa ng leader.
Nang misteryosong namatay si Sagiri sa isang aksidente na pinaniniwalaang ginawa ng mga matatanda sa baryo, isinara ni Shizuka ang puso niya at nagpasya na hindi na muling magmahal. Kinabukasan, umalis ang 4 na shinobi ng Konoha papuntang Land of Lightning, hindi nila alam na ang Naruto sa grupo ay isang shadow clone lang. Huminto si Naruto para makausap si Shizuka, pero gusto lang nitong lumaban. Gumamit si Tekiwa ng Earth Release, Iron Fist Prison para gumawa ng arena para sa laban nila. Gamit ang Neji-style Deep Crimson Dance performance, nagtapon si Shizuka ng maraming kanay kay Naruto na iniiwasan niya lahat. Pinuri niya ang galing ni Naruto sa liksi at ginamit ang dance performance second step para maghagis ng mas maraming kanay. Gumawa si Naruto ng maraming shadow clones para makaiwas pero ginamit ni Shizuka ang Violent Whirlwind para mawala lahat ng clones. Nang makita niyang isang Naruto na lang ang natira, sumugod siya gamit ang Neji-style Hardliner Gale Fist pero shadow clone pala iyon, ang tunay na Naruto ay pumasok sa likod niya at winakasan ng laban. Tinanong ni Shizuka kung bakit hindi niya lang siya tinalo at sinabi ni Naruto na ayaw niyang magpakasal sa kanya. Dumating si Kokuyo at sinabi na siya ang magpapakasal kay Shizuka. Ginamit niya ang 100 Puppet Soul Binding para kontrolin ang katawan ni Shizuka at pilitin itong magpakasal sa kanya. Galit na pinutol ni Naruto ang mga chakra threads gamit ang kanay at tinamaan si Kokuyo sa katawan gamit ang Rasengan. Na tumilapon ito. Tinanong ni Shizuka kung bakit niligtas siya ni Naruto sa halip na talunin, at paulit-ulit niyang sinabi na ayaw niyang magpakasal nang hindi muna umiibig. Sinabi niya na umiibig siya sa isang babae na si Sakura, na siya namang umiibig kay Sasuke. Kahit na one-sided lang ang pagmamahal, sinabi niyang gusto niya ang magandang ngiti ni Sakura tuwing malapit ito kay Sasuke at hindi niya gustong guluhin ang pagmamahal ni Sakura kay Sasuke dahil gusto lang niyang maging masaya ito. Naalala ni Shizuka ang kanyang kasintahan na si Sagiri na nagsabi rin ng parehong bagay. Dumating si Yamato, handang parusahan si Naruto dahil niloko siya ulit gamit ang Shadow Clone. Habang bumabalik sila papuntang Land of Lightning, naalala ni Shizuka na sinabi sa kanya ng naunang leader na sinabi ni Jiraiya na may one-sided love siya kay Tsunade, at paano nasaktan si Tsunade hanggang isinara niya ang puso niya. Alam ni Jiraiya na siya lang ang tunay na may hawak sa puso ni Tsunade kaya pinuno niya ng pagmamahal ang paligid niya para mapasaya lang siya kahit walang kapalit. Ngumiti si Shizuka habang naaalala si Naruto na papalayo. May isang ladybug na lumabas sa barko ni Naruto na nagpapaalala sa kanya ng isang insect user na hindi niya matandaan ang pangalan. Samantala, sa Konoha Fair, si Shino ay nagkukwento sa mga batang estudyante na curious tungkol sa paparating na digmaan. Sabi ni Shino, natatakot siya pero hindi siya nag-aalala dahil may mga kaibigan siyang mapagkakatiwalaan. Kinuwento ni Shino ang isang mission nung siya ay genin pa, kung saan ang Team 8 ay pinapadala para hulihin ang isang bandido. Hindi naging successful ang mission sa simula dahil natalo si Shino sa close combat taijutsu ni Suika. Kasi hindi sanay ang insect user sa ganong laban. Pinatawa rin siya ni Suika at tinawag na mahina, binash pa yung paggamit niya ng insekto sa laban. Nasaktan ng pride ni Shino kaya nag-lockdown siya sa bahay. Pero si Nakiba, Akamaru, at Hinata ang tumulong sa kanya mag-practice para maging better sa taijutsu. Una ay tumanggi si Shino, pero sinabi ni Kiba na nasasaktan pa rin siya kasi hindi maalala ni Naruto ang pangalan niya at hindi siya kasama sa Sasuke Recovery Team. Nang sabihin na iniutos ni Kurenai na gawin ito, pumayag si Shino. Matapos mag-ensayo, muling nalungkot si Shino at sinabi na aalis siya sa Team 8 dahil takot siyang hindi niya mapoprotektahan ng mga kasama niya. Hinanap ni Nakiba at Hinata si Suika pero natalo sila at nahuli sa direct attack ni Suika. Pero nailigtas sila ni Shino, saka nakipaglaban siya kay Suika sa close combat at napigil ito gamit ang Iron Mountain Linen. Nakalaya si Hinata at tinulungan si Kiba para talunin si Suika gamit ang Gentle Fist at Fang Passing Fang. Napag-alaman na si Kurenai na hindi nakita sa mga pangyayari ay palihim na nagbantay sa kanila. Habang nagpapahinga sa hot spring sina Kurenai at Hinata, natarante si Kiba nang makita niyang nagbukas ang pores ni Shino at lumabas ang Kakaicho sa tubig. Sa barko, hindi pa rin matandaan ni Naruto si Shino. Natapos ang kwento ni Shino sa mga estudyante pero na-feel niya na hindi siya maalala ni Naruto kaya na-frustrate siya. Pagkatapos nahulog si Rock Lee sa ilog habang nagte-training sila, naalala ni Tenten ang kanyang kabataan habang naghihintay na lumutang siya. Noong bata pa siya, pangarap niyang maging malakas na kunoichi tulad ng kanyang idol na si Tsunade, at dahil sa tulong ni Guy, sinimulan niya ang daan para maging isang sikat na medical nin. Pero nabigo siya sa training nang subukang gamutin ng isang isda. Sinubukan niyang gumawa ng kontrata para tumawag ng nilalang tulad ng mga sikat na slug ni Tsunade. Pero hindi siya nagtagumpay dahil sa away nila ni Ningame, ang summon ni Guy.
Matapos ang maraming kabiguan, napansin ni Guy na may talento siya sa space-time ninjutsu at tinulungan siyang paghusayin ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos noon, napagtanto niya na isa siyang weapon specialist at nangako na kahit hindi siya magiging tulad ni Tsunade, magiging isang legendary kunoichi pa rin siya. May day off si Sai kaya naglakad-lakad siya sa village habang nagdo-drawing. Sa simula, nakakita siya ng tatlong bata na nahirapan siyang kausapin, pero napansin niyang dalawa sa kanila ay parang sina Naruto at Sakura, mga teammates niya. Dumaan siya sa mga alaala ng mga panahon nila ng magkasama at ang mga pagkakaibigan nila. Sa huli, ginamit niya ang mga pinto ng isang sira na bahay at pinintahan ng mural ang Team 7 kasama si Sasuke, na magkakahawak kamay. Si Ino ay naiinis sa tatay niya dahil pumasok ito habang hindi pa siya tapos magbihis tapos parang may yabang na baka may boyfriend siya na si Shikamaru o Choji. Habang sinusubukang pakalmayan ni Shikamaru at Choji si Ino, napansin nila ang tatlong bata na nag-aaway. Ginamit ni Shikamaru ang shadow imitation technique para pigilan silang mag-away habang si Choji at Ino naman ay kinumbinse sila na tumigil at si Ino ay nagawang mapasuyo ang tatlong bata. Pinanood ni Kosuke Maruboshi ang nangyari at pinuri ang teamwork ng Team Asuma. Naalala ni Shikamaru na nakilala nila si Kosuke noong genin pa sila sa isang misyon na ginamit nila ang Ino Shikicho formation para iligtas siya mula sa mga tulisan. Naalala ni Shikamaru na sinabi ni Kosuke na iyon na ang pangalawang beses na nailigtas siya ng Ino Shikicho at sinabi ni Kosuke na dati rin siyang nailigtas ng mga tatay nila. Noong Konoha Crush, lumaban ang Ino Shikicho sa mga Otonin gamit ang pagsanib ng multi-size technique ni Choza, Shadow Sowing technique ni Shikaku, at Mind-Body Disturbance technique ni Inoichi. Ginamit ni Shikaku ang Black Spider Lily para hilahin ang mga kalaban sa sakop ni Inoichi Mind Disturbance Dance Performance technique, kaya nagtulakan-tulakan at nag-away-away ang mga kalaban. Namangha si Kosuke sa teamwork nila noon habang iniisip ni Shikaku na malalagpasan ng mga anak nila sila balang araw. Matapos ikwento ni Kosuke ang lahat, umalis siya habang si Shikamaru, Ino, at Choji ay medyo down na hindi pa nila nalalampasan ang mga tatay nila. Pero pinaangat ni Shikamaru ang mood nila sa pagsabi na matalino sila at kilala sa mahusay na estratehiya kaya okay lang sila sa 4th Shinobi World War dahil hindi sila mag-iisa sa laban. Nainis si Kiba na si Naruto, na dati palang huli sa academy nila, ay naging isang bayani na ngayon. Pinagsabihan siya ng nanay niyang si Sum at ng kasama niyang si Shino, kaya nagdesisyong mag-ensayo para maging mas malakas. Hinanap niya si Kakashi, ang nag-iisang Jonin sensei na available, at humingi ng tulong sa training. Pero tinawag ni Kakashi ang kanyang mga ninken para tulungan si Kiba at si Akamaru sa pagsasanay. Sa simula, sumuko si Kiba nung natalo siya ng mga aso, pero dinala siya ni Akamaru sa isang puno sa village kung saan nakita niyang nilampasan na ni Naruto ang record niya sa bilis nung bata pa sila na nagtatakbuhan para sa candy. Nagbalik ang determinasyon ni Kiba, hiniling niya ang rematch sa mga aso at nagtagumpay siyang makuha ang scroll. Pagkatapos nito, dali-dali siyang tumakbo papunta sa puno at nagtala ng bagong record, sabi niyang hindi siya susuko kailanman. Sa Konoha Gakure, habang nakikipagkita si Kakashi kay Tsunade tungkol sa paparating na digmaan, nakatanggap siya ng emergency messenger na pagong mula kay Guy na may SOS na mensahe, kaya agad siyang pumunta para alamin kung ano ang nangyari. Sa barko, naalala ni Guy nung nagsimula silang maging karibal ni Kakashi at ang dami nilang labanan mula noon. Nang gabing yon, nagtipon ng mga Jonin kung saan sinabi ni Yamato ang isang chismis tungkol sa isang shinobi na kaya hindi lang kopyahin ang hitsura ng iba, pati ang chakra nila. Dumating si Kakashi sa barko at tinawag si Guy. Hindi alam ni Guy na siya mismo ang nagpadala ng SOS, kaya inisip niyang ang nasa harap niya ay isa sa mga impostor na binanggit ni Yamato. Dahil dito, inatake ni Guy si Kakashi at kalaunan sina Aoba at Yamato na sumuporta kay Kakashi. Nang mapatunayan ni Kakashi kay Guy na siya talaga yon sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang bagay noong bata pa sila, bumalik si Kakashi sa Konoha nang malaman na aksidenteng naipadala ang SOS na mensahe. Habang papunta sa pagkikita ng mga mensahero mula sa Iwagakure, nagdesisyong unahin ni Chojuro ang sarili niya dahil mabagal ang biyahe at alam niyang naghahanap ng ganti si Ganryo. Huminto si Naruto at grupo niya sa isa sa mga maliliit na isla malapit sa Land of Water para mag-stock bago diretsong pumunta sa Land of Lightning. Umalis si Naruto para kumain ng ramen. Pinadala ng Tsuchikage si Akatsuchi sa parehong isla para magkita sila ni Chojuro at sumama si Koretsuchi. Habang naghihintay, inatake sila ng grupo ng ninja mula Kurigakure na pinamumunuan ni Ganryo. Nagkaroon ng laban, nasaktan si Akatsuchi, pero pumagitna si Naruto at Chojuro para itigil ang laban. Inutusan ni Chojuro si Ganryo at ang kanyang grupo na umatras dahil nilalabag nila ang utos ng Mizukage.
Umalis ang grupo, at nagtalo si Koretsuchi kay Chojuro para gamutin si Akatsuchi, pero sinabi nito na kailangan nilang maghintay ng medical nin. Ipinaliwanag ni Chojuro na ang mga iyon ay mga ninja na laban sa Allied Shinobi Forces. At si Ganryo lang ang nakaligtas sa Tragedy of Yasuga Pass. Umalis si Koretsuchi para patayin si Ganryo bago pa siya makapatay sa kanya. Pinigilan ni Naruto si Koretsuchi na patayin si Ganryo, sinabing magdudulot lang ito ng gulo at galit na walang katapusan. Sinubukan ni Koretsuchi na atakihin si Ganryo gamit ang espada, pero hinarang ni Naruto gamit ang katawan niya. Pumayag si Ganryo na hayaang si Naruto ang magdala ng kapayapaan. Dumating si Chojuro kasama ang ibang ninja ng Kiri at sinabi kay Ganryo na sumuko. At sumuko ito. Sinabi ni Chojuro na ang mensahero ng Iwa ay pinadala mismo ng Tsuchikage para humingi ng sorry sa Tragedy of Yasuga Pass at ibalik ang personal na gamit ng isa sa mga kasama ni Ganryo na namatay. Sinabi rin ni Chojuro na hindi hahatulan ng bitay si Ganryo. Sinabi ni Akatsuchi kay Koretsuchi na magbabayad lang ang Kiri ng utang pusong pabor sa Iwa sa hinaharap. Masaya dahil natapos na ang alitan ng Iwa at Kiri, dali-daling umalis si Naruto nang hindi nagpapakilala sa iba. Pagdating nila kasama si Yamato at ang iba, naghihintay sila ng bagong barko papuntang isla sa Land of Lightning. Habang nasa laot pa rin, biglang inatake ang barko ng isang dambuhalang pusit na matagal ng babala ng kapitan ng barko. Pero na-save sila ni Killer Bee. Pagbaba nila Naruto at mga kasama niyang taga-Konoha sa isla ng Land of Lightning, nilapitan ni Naruto si Bee at humiling ng tulong para matutong kontrolin ang Biju. Naniniwala si Naruto na si Bee ang octopus na tinutukoy ng Great Toad Sage sa hula. Sa una, deadma lang si Bee, kaya ginaya ni Naruto ang pag-asta ni Bee para mapapayag siya. Pero sa kagustuhan niyang manggopya, nakasakit pa siya ng loob at tuluyang tumanggi si Bee. Tinanong ni Naruto si Motoy, tagapag-alaga ng isla, kung paano niya mapapapayag si Bee. Sinabi niya na sobrang yabang ni Bee na inis si Motoy sa sinabi ni Naruto pero pinabayaan na lang. Ipinaliwanag ni Motoy na may dahilan si Bee at sinabihan si Naruto na pumunta sa Falls of Truth, lugar kung saan nagsanay si Bee para makontrol ang Eight Tails. Sinabihan siya ni Motoy na pumasok sa loob ng falls para harapin ang sarili niya. Pagpasok ni Naruto, lumitaw ang Dark Naruto, ang madilim niyang sarili, at tinawag siyang peke. Samantala, si Bee ay abala sa isang labanan laban sa mga oso at madaling tinalo si Kintoki. Sabi ng Eight Tails kay Bee, imbes na makipaglaro sa mga oso, sana tinulungan na lang niya si Naruto. Kahit hindi niya trip ang Nine Tails, nakita niyang may potential si Naruto at parang kapareho raw sila. Balik kay Naruto, sinubukan niyang talunin ang dark version ng sarili niya, bunga ng malungkot niyang pagkabata at ang hadlang sa pagkontrol niya sa Nine Tails. Tinanong siya ni Dark Naruto kung bakit di man lang siya nagbigay ng autograph noon sa mga taga-Konoha na dati namang ayaw sa kanya. Naglaban sila, pero pareho lang ang lakas, kaya tabla lang ang laban. Dahil internal struggle ito, bumalik si Naruto sa totoong mundo at ikinwento ang nangyari. Nabigla si Yamato. Sabi ni Motoy, kailangan niyang talunin ang sarili niyang kadiliman, kung hindi, hindi siya makakausad sa training para sa Nine Tails. Nahihirapan si Naruto sa Falls of Truth at sa madilim niyang side, kaya humingi siya ng tulong kay Motoy kung paano na-overcome ni Killer Bee ang dark side niya. Dahil seryoso ang sitwasyon at malaking epekto sa kapayapaan ang pagkontrol ni Naruto sa Nine Tails, pumayag si Motoy at ikinwento kina Naruto at Yamato ang nakaraan ni Bee na matay ang tatay ni Motoy dahil sa Eight Tails na nagwala matapos hindi makontrol ng Jinchuriki nito. Si Bee ang napili bilang bagong Jinchuriki at mula noon, tinakwil siya ng mga taga-Kumo. Dahil sinisisi ni Motoy ang Beast sa pagkamatay ng ama niya, napunta ang galit niya kay Killer Bee. 2 beses siyang nagtangkang patayin si Bee gamit ang kanay. Sa unang beses, parang kilala siya ni Bee, pero sa pangalawa, nakita niya kung paanong binato si Bee ng mga itlog ng mga tao. Pero ngumiti lang si Bee at parang wala lang sa kanya. Umalis si Naruto para magmuni-muni. Pero habang wala siya, inatake ng giant squid sina Motoy at Yamato at nadakip si Motoy. Ginamit ni Yamato ang wood-released smothering binding technique para atali ang pusit. Akmang aatake si Naruto pero pinigilan niya sarili niya kasi akala niya si Killer Bee yun sa Eight Tails form. Biglang dumating ang totoong Killer Bee at mabilis na tinalo ang squid. Tinanong ni Motoy si Bee kung bakit niya niligtas ang taong nagtangkang pumatay sa kanya noon. Sabi ni Bee, wala siyang maalala tungkol sa insidenteng yun. Ang natatandaan lang daw niya ay yung mga magagandang alaala nila ni Motoy nung bata pa sila. At tinawag niya itong best friend. Nag-fist bump sila, at ginaya ni Naruto ang speaking style ni Bee, habang ginaya rin ni Bee ang kanya. Si Naruto, Killer Bee, Yamato, at Motoy ay pumunta sa Falls of Truth. Doon, nagdesisyon si Naruto na ulitin ang unang pagsubok.
Nakaharap niya ulit ang madilim niyang sarili, pero imbes na labanan ito, pinasalamatan niya ito sa lahat ng beses na nakatulong ang galit niya, tapos niyakap niya ito. Dahil dito, nawala ang kadiliman sa puso niya at pasado na siya sa unang hakbang. Umalis si Motoy para magulat sa Kamogakure, habang sina Naruto, Killer Bee, at Yamato ay tumuloy sa Tailed Beast Temple sa likod ng talon. Dito, dumaan na sa training ang maraming Jinchuriki para makontrol ang kanilang video. Kailangan makipag-usap si Naruto direkta sa Ninetales sa isang special na kwarto para makuha ang kontrol sa kapangyarihan nito, pero kung pumalpak siya, magwawala ang Fox at ikukulong agad ito, kahit kapalit ang buhay ni Naruto. Tinanong ni Killer Bee kung anong klaseng seal meron si Naruto. Nang marinig niyang 4-symbol seal ito, astig siya kasi mas malakas daw ito kaysa sa iron armor seal niya. Sinimulan na ni Naruto ang pakikipag-ugnayan sa Fox at tumulong si Killer Bee na i-connect ang utak niya kay Naruto para i-guide siya. Pagharap niya sa Ninetales, nagulat ang Fox kasi hindi niya masense ang galit ni Naruto na kadalasan ay dahilan ng paglitaw niya. Ginamit ni Naruto ang susi na binigay ni Gerotora para buuin ang seal at pakawalan ang Fox. Pero pinaalala ni Killer Bee na kung hindi niya napigil ang Fox, masasapawan siya nito at mamamatay siya. Ginamit ni Killer Bee ang chakra niya para lumabas ang mga octopus legs at gapyusan ng Fox. Pero nagalit ang Fox dahil alam niyang kinokontrol siya at tumatanggap ng tulong si Naruto mula sa 8 Tails. Pinunit niya ang tali at pinakawalan ng isang tailed beast ball kay Naruto. Dahil hindi gumagalaw ang totoong katawan ni Naruto, nakapag-ipon siya ng natural energy at pumasok sa Sage Mode. Tinaire niya ang Fox gamit ang Senador Jutsu Red na Ultra Big Ball Rasengan. Hindi tumalab ang Ultra Big Ball Rasengan na may senjutsu ni Naruto laban sa QB. Biglang dinaganan siya ng QB gamit ang malaking paa nito, pero nalaman niyang shadow clone lang pala yun. Ang totoong Naruto at dalawang clones ay nagtago sa likod ng isang tentacle ng 8 Tails. Lumabas ang isang clone, hinayla ang isa sa siyam na buntot at pinatumba ang QB. Habang nakatihaya ito, binato ng totoong Naruto at ng isa pang clone ang Wind Release, Rasen Shuriken. Tinamaan ng QB at sinimulan ni Naruto ay absorb ang chakra nito. Pero gumanti ang QB, pinadalhan siya ng matinding galit at kasamaan sa chakrang sinisip-sip niya. Unti-unting nawalan si Naruto ng Sage Mode at nagsimulang mag-transform sa version 2 form. Sabi ni Naruto kailangan niyang tumakas at makabalik sa totoong mundo, pero may narinig siyang boses na nagsabing ayos lang na manatili. Sa labas, gulat na gulat sina Yamato at Killer Bee na kalahati lang ng katawan ni Naruto ang nag-transform. Sa loob, napunta si Naruto sa ibang lugar at may nakita siyang babaeng pulang buhok. Akala niya QB ito sa totoong anyo, pero nang magsalita ito ng Datbane, naalala ni Naruto na parang databayo niya. Napansin niyang pareho sila ng speech quirk. Sabi ng babae sana daw hindi niya naipasa iyon kay Naruto at nagtanong kung bakit hindi sinabi ni Minato ang tungkol sa kanya. Dito na-realize ni Naruto na nanay niya ito, si Kushina Uzumaki, at tumakbo siyang umiiyak para yakapin ito. Biglang lumabas mula sa katawan ni Naruto ang mga adamantine sealing chains at ginapos ang QB. Na nagulat dahil kilala niya ang chakra ni Kushina. Ipinaliwanag ni Kushina na nilagyan ni Minato ng parte ng chakra niya ang 8 trigram seal para kung sakaling subukang kontrolin ni Naruto ang QB, matutulungan siya ni Kushina. Pero ang iniisip lang ni Naruto ay kung gaano kaganda ang nanay niya. Binati niya ito at humingi ng tawad si Kushina dahil nakuha niya ang mukha nito, pero maswerte daw si Naruto na nakuha ang dilaw na buhok ni Minato. Sabi ni Naruto sana daw pula rin ang buhok niya. Natuwa si Kushina at sinabi na tanging si Minato at si Naruto lang ang nagsabi na maganda ang buhok niya. Tinanong ni Naruto kung paano sila nagkakilala ni Minato. Kwento ni Kushina, noong bagong lipat pa lang siya sa Konoha. Lagi siyang binubuli dahil sa pagiging outsider at sa kanyang pulang buhok. Lagi niyang pinapalo ang mga batang lalaki na nang-aasar sa kanya, maliban kay Minato na tahimik lang. Minsan, nakita ni Minato na sinaktan siya ng kuya ng isa sa mga bully pero hindi ito nakialam. Isang araw, kinidnap siya ng mga Kumonin dahil isa siyang Uzumaki. Nag-iwan siya ng buhok bilang trail kahit akala niya walang sasalba sa kanya. Pero sinundan pala iyon ni Minato, tinalo ang lahat ng kalaban at binuhat siyang pauwi. Sabi ni Minato, kaya niya nakita ang trail ay dahil maganda ang buhok ni Kushina. At hindi siya nakialam noon kasi alam niyang malakas si Kushina at kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Doon pa lang, na-in-love na si Kushina at minahal din siya ni Minato. Tawang-tawa si Naruto habang nakikinig, habang nakangiti ng malaki. Bilang reward sa pag-appreciate ng buhok niya, sinabi ni Kushina kay Naruto na sasabihin niya ang isang bagay na kay Minato lang niya nasabi, na mahal niya si Naruto. Nabigla si Naruto pero natuwa.
Tinanong ni Kushina kung anong klaseng anak ang lalabas sa pagsasama ng Yellow Flash ng Konoha at Red Hot-Blooded Habanero. Proud na sinabi ni Naruto, ang Orange Hokage. Natuwa si Kushina at sinabi na dati niyang pangarap maging kauna-unahang babaeng Hokage at itutuloy ni Naruto ang pangarap nila ni Minato. Habang sinasabi ni Kushina kay Naruto na mahal niya ito, kumalma si Naruto at napuno ng saya, kaya niya na ring labanan ang masasamang emosyon ng Ninetales. Dahil sa suporta ng nanay niya, gumamit si Naruto ng multiple shadow clone technique at bawat pares ng clones ay gumawa ng Rasengan. Sa labas, nagulat si Yamato dahil nawala ang transformation ni Naruto, habang si Killer Bee ay natuwa kasi mukhang nagtatagumpay si Naruto. Napansin din ni Yamato na nasa Sage Mode na si Naruto, habang ang totoong katawan ni Naruto ay nakaupo at kumukuha ng natural energy. Pinalaki ng Shadow Clones ang Rasengan at ginawang Ultra Big Ball Rasengan. Sabay-sabay umatake ang mga Senjutsu Enhanced Clones gamit ang Sage Art, many Ultra Big Ball Spiraling Serial Spheres, at naitulak pa atras ang Fox. Habang naghahanda ang Fox na lumaban uli, biglang dumiretso si Naruto at tinamaan ito ng Wind Release, Rasen Shuriken. Dahil sa sobrang lakas ng Rasen Shuriken, nasuppress ang Ninetales, at nagsimulang heal-in ng mga clones ang chakra nito. Pagkatapos, binuwag ni Naruto ang clones at inabsorb ang chakra. Kaya agad siyang pumasok sa Ninetales chakra mode. Napansin niya na ang 4 symbol seal ay naging Tori seal, at agad niya itong nilock kaya madali niyang nakontrol ang Fox. Habang galit na sinisisi ng Fox si Kushina, bumalik si Naruto sa nanay niya. Alam ni Kushina na kaunti na lang ang oras nila kaya sinabi niyang siya ang dating Jinchuriki ng Ninetales bago si Naruto. Nagulat si Naruto at tinanong kung paano siya naging Jinchuriki. Pumayag si Kushina na ikwento ang lahat kasama na ang totoo tungkol sa pag-atake ng Ninetales. Ikinwento niya na ang Uzumaki clan ay galing sa isang nayon na tinatawag na Uzushigakir, kilala sa Fuinjutsu, malalakas na chakra, at mahabang buhay. Dahil dito, naging target sila at winasak ang kanilang nayon. Kumalat ang mga nakaligtas sa iba't ibang bansa. Matagal nang magkaalyado ang Konoha at Uzushigakir at inampun pa nga ng Konoha ang crest nila. Matapos talunin ng First Hokage si Madara Uchiha, nakuha niya ang Ninetales at pinasil ito sa asawa niyang si Mito Uzumaki. Nang matanda na si Mito, dinala si Kushina sa Konoha para maging susunod na Jinchuriki dahil malakas ang chakra niya at kaya niyang supulan ng beast. Sinabihan siya ni Mito na punuin niya ng pagmamahal ang puso niya para mabawasan ang sakit at kalungkutan ng pagiging Jinchuriki. Aminado si Kushina na kahit naging Jinchuriki siya, naging masaya siya kay Minato na pinuno siya ng pagmamahal. Naalala niya kung paano siya nabuntis at kung paano niya sinabi ito kay Minato. Si Bawako Sarutobi, asawa ng Third Hokage, ang nagsabi sa kanila na humihina ang seal sa panganganak kaya kailangang manganak si Kushina sa labas ng village na may proteksyon ng barrier. Habang papunta sila sa sikreto nilang lugar, nakita niya si Makoto Uchiha na bagong pang-anak din at pinangalanan ng anak na Sasuke mula sa pangalan ng tatay ng Third Hokage na si Sasuke Sarutobi. Noong October 10, nagsimula ng manganak si Kushina. Hirap si Minato na panatilihin ang seal dahil abala siya sa pag-aalala kay Kushina. Sabi ni Kushina kay Naruto, somehow, nalaman ng lalaking may maskara yung tinukoy ni Minato dati kung nasaan ang sikreto nilang lugar, pati na rin ang kahinaan ng babaeng Jinchuriki tuwing manganak. Habang tinutulungan siya ni Bawako at Taji na mga midwife, pinatay ng lalaking may maskara ang lahat ng anbo na nagbabantay sa labas. Ipinanganak na ni Kushina si Naruto. Kinuha agad ni Bawako si baby Naruto pero bigla silang pinatay ni Tobi, yung lalaking nakamask. Nilagyan ni Tobi ng explosive tag si baby Naruto at inihagis sa ere. Napilitan si Minato na saluhin si Naruto, alisin ang mga bomba, at gumamit ng Flying Thunder God technique para mag-teleport sa labas. Samantala, ginamit ni Tobi ang chance para gamitin ang Kamui at i-teleport si Kushina sa ibang lugar. Doon, tinanggal niya sa kanya si Ninetales at kinontrol ito gamit ang Sharingan. Plano na niyang atakihin ang Konoha. Si Minato naman, nag-teleport sa isa sa mga sikreto niyang taguan para iligtas si baby Naruto. Bumalik siya agad kay Kushina gamit ang Flying Thunder God Seal na nasa silang technique ni Kushina. Sinagip niya ito bago pa mapatay ng QB. Binalik niya si Kushina sa taguan at nilagay ito sa tabi ni Naruto. Nagbihis siya ng Hokage outfit. Sa loob ng Konoha, kulit na naman si Gaikai Kakashi para sa bagong challenge. Habang si Tobi, palihim na pumasok sa village. Bigla niyang sinama ng Ninetales mismo sa gitna ng Konoha. Nagsimula nang magwala ang QB. Naramdaman ito ng Third Hokage at agad naghanda sa labanan. Sina Choza, Shikako, at Inoichi, handa rin ipagtanggol ang village. Nag-teleport si Minato sa village para depensahan ito.
Binato siya ng Tailed Beast Ball ng Fox, pero ginamit niya ang Flying Thunder God, Guiding Thunder para ilipat sa malayong lugar ang atake. Bigla siyang hinarap ni Toby. Sinubukan ni Toby gamitin ang Kamway para ipadala si Minato sa ibang dimensyon. Pero nakaligtas si Minato at nag-teleport agad. Sumunod si Toby sa lokasyon at pinuri si Minato sa galing ng jutsu niya. Napansin ni Minato na may Sharingan si Toby na kaya kontrolin ng QB at makalusot sa village nang hindi napapansin. Pinaghinalaan niyang si Toby ay si Madara Uchiha, pero binawi niya rin agad dahil matagal nang patay si Madara, sa pagkakaalam nila. Nagumpisa na ang bakbakan. Gumamit si Toby ng mga kadena mula sa pulso niya, pero hindi siya matamaan ni Minato dahil sa intangibility power niya. Napansin ni Minato na kailangan pang mag-materialize si Toby para umatake. Kaya ang ginawa niya, hinagis niya ang kanay sa ulo ni Toby habang sumugod siya. Tumagos ang kanay sa ulo ni Toby, at sakto namang nag-materialize ito para hulihin si Minato. Pero nag-teleport si Minato sa likod ng kanay gamit ang Flying Thunder God at binanatan siya ng Rasengan. Tinamaan si Toby, natanggal ang kaliwang braso niya. Since na-mark na siya ni Minato, nag-teleport ulit ito sa kanya at ginamitan siya ng contract seal, tinanggal niya ang control ni Toby sa Ninetales. Natalo si Toby, pero sinabi niya kay Minato na kahit napigilan siya ngayon, itutuloy niya pa rin ang plano niya na sakupin ang mundo, tapos nag-teleport na lang siya. Sa Konoha, tuloy ang galit ng Ninetales, hindi na kontrolado ng Sharingan. Gusto ni Iruka manatili sa laban kasama ang nanay at tatay niya, pero pinaalis siya, sabi ng tatay niya na tungkulin ng magulang na protektahan ang anak. Hindi nagtagal, napatay ang mga magulang ni Iruka. Sa ibang lugar, pinigilan ni Shinko Yuhi ang mga batang shinobi na makialam sa atake ng Nine-Tailed Demon Fox. At pinaalala niya kay Kurenai na hindi lang siya shinobi kundi babae rin, at gusto niya lang na magkaroon siya ng anak na ipapasa ang Will of Fire. Tinawag ng Third Hokage si Monkey King, Enma, at pinagbago siyang adamantine staff na ginamit para itulak palabas ng nayo ng Tailed Beast. Nagbanta ang Ninetales gamit ang Tailed Beast Ball, pero tinawag ni Minato si Gamma Bunta sa gitna ng hangin, at lumapag ang higanteng Polokas sa Fox habang nag-teleport gamit ang Flying Thunder God, Guiding Thunder technique ni Minato kasama ang Fox palabas ng nayon. Pumutok ang Tailed Beast Ball, at nag-teleport si Minato palayo sa panganib, bumalik kasama si Kushina at Naruto. Ginamit ni Kushina ang adamantine sealing chains para pigilan ang Ninetales, at hiningi kay Minato na i-seal ulit ang beast sa loob niya para mamatay siya kasama nito, may delay yon bago makabangon ulit ang Ninetales. Nagsisi siya na hindi niya nakita si Naruto na lumaki. Pero nagdesisyon si Minato na gamitin ang Dead Demon Consuming Seal para i-seal ang kalahati ng chakra ng Fox kay Naruto. Dahil hindi niya kayang i-seal lahat, siya ang nag-seal ng kalahati sa sarili niya bago mamatay. Alam ni Kushina na mamamatay si Minato dahil dito, kaya tinanong niya kung bakit siya sasakitin para iwan si Naruto na ulila at Jinchuriki. Sinabi ni Minato na tungkulin niyang mamatay para sa anak niya at kailangan ng Konoha ng Jinchuriki para balansehin ang lakas, at naniniwala siyang si Naruto ang Child of Prophecy na sinabi ni Jiraiya na tatalunin si Toby. Idinagdag niya na sa paggamit ng Dead Demon Consuming Seal, may seal niya ang parte ng chakra ni Kushina sa 8 trigram sealing style para makilala ni Naruto si Kushina kapag lumaki na, dahil mas mabuti pang makita siya minsan kaysa hindi kailanman. Sinabi rin niya na hindi niya mapapalitan si Kushina. Nagtayo si Minato ng harang, tinawag ang Shinigami, kinuha ang yin half ng chakra ng Ninetales at sinilyohan ito sa sarili niya. Nang malaman ng Fox sa plano ni Minato na i-seal ang kabilang half kay Naruto, sinubukan niyang patayin si Naruto gamit ang kuko niya, pero tinusok ni Minato at Kushina ang sarili nila sa kuko. Tinawag ni Minato si Jero Tora, ibinigay ang susi ng selyo at sinabihan na ibigay ito kay Jiraiya. Habang nagsasabi ng huling salita si Kushina kay Naruto, pinanood iyon ng Third Hokage at 2 Anbu guard na hindi makapasok sa harang. Humingi ng pasensya si Kushina dahil natagalan siya, kaya kaunti na lang ang oras ni Minato para i-seal ang chakra niya, pero ayos lang daw iyon kay Minato. Ginamit ni Minato ang 4-symbol seal para i-seal ang natitirang Ninetales sa loob ni Naruto kasama ang chakra nila ni Kushina, at namatay sila. Natapos ni Kushina ang kwento kay Naruto, humingi ng sorry na ginawa siyang Jinchuriki at nawala siya sa buhay niya. Inamin ni Naruto na dati mahirap ang buhay niya dahil ulila siya at Jinchuriki. Pero hindi niya galit ang mga magulang niya dahil ibinigay nila ang buhay para sa kanya. Naiiyak si Kushina, niyakap si Naruto, nagpasalamat na ginawa silang magulang ni Naruto at nawala habang umiiyak si Naruto. Nawala si Kushina habang nagpapasalamat kay Naruto na iniisip ang huling sinabi niya bago siya namatay. Nagising si Naruto sa templo ng Tailed Beast at sa isip niya kinausap si Killer Bee gamit ang fist bump na ikinainis ni Yamato dahil hindi niya maintindihan.
Ipinakita ni Naruto ang Nine-Tails Chakra Mode sa dalawa, pero agad niyang naramdaman ang presensya ni Kisame sa loob ni Samehada, na ikinagulat nito dahil halos pareho ang chakra signature nila at ng espada. Napagtanto ni Kisame na kayang maramdaman ni Naruto ang kanyang galit. At sinabi sa gulat na si Killer Bee na ang Kisame na pinatay nila ng kapatid niya ay isang parasite clone lang pala. Sinubukan ni Kisame tumakas dala ang mga nakalap niyang impormasyon. Agad tumakbo si Naruto at sinipa si Kisame na ikinagulat ni Yamato at Killer Bee na inihalin tulad ang bilis niya sa Yellow Flash. Pero sobra ang lakas ng sipa ni Naruto kaya nasugatan ang bukong-bukong niya kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kisame na makatakas. Inalagaan ni Yamato si Naruto habang tumakbo si Killer Bee para harangin si Kisame. Samantala, gusto ni Guy sumabay sa training ni Naruto at naupo sa harap ng Falls of Truth para makaharap ang sarili niya. Sa una, nakilala niya ang ibang bahagi ng sarili niya na pumupuna sa hangarin niyang manatiling bata pero napilitang bumalik sa realidad nang sumulpot si Kisame sa likod ng talon. Akala ni Guy na ito ang tunay niyang sarili kaya ginamit niya ang Leaf Rock Destroying Rise para sipin si Kisame sa bato pero sinabi nito na miyembro siya ng Akatsuki. Iniwan ni Samehada si Kisame para kay Killer Bee. Pero hinawakan ni Kisame ang hawakan ng espada at sinipsip halos lahat ng chakra ni Killer Bee. Sinubukan siyang pahinain ni Aoba gamit ang secret technique Stone Needles, pero sinipsip din iyon ni Kisame. Sinabi ni Kisame na puno na ang chakra niya, kaya ginamit niya ang Water Release, Water Shark Bullet Technique para gawing pating ang sarili niyang tubig at lumipad papunta sa dagat. Binuksan ni Guy ang kanyang 6th gate at tinulak pataas ni Killer Bee gamit ang natitirang chakra na ginawang kamay ng 8 tails. Habang bumababa ng maaga, ginamit ni Guy ang summoning technique para tawagin si Ningame sa ere bilang hagdan. Naabutan ni Guy si Kisame nang ilagay nito ang scroll na may impormasyong nakalap sa isang painting na inanyaya niya. Ginamit ni Kisame ang Water Release 8,000 Feeding Sharks para paghaluin ang totoong painting sa 999 na iba, pero ginamit ni Guy ang Morning Peacock para patayin halos lahat. Nang lumangoy si Kisame at ang mga painting sa ilalim ng tubig, sumunod si Guy at binuksan ang 7th gate niya. Namangha si Kisame sa taijutsu ni Guy at kampante na matatapos na niya ito sa susunod na atake gamit ang Water Release, Great Shark Bullet Technique, pero napaisip siya nang mapigil ng Daytime Tiger ni Guy ang kanyang atake. Nararamdaman ang epekto ng Daytime Tiger ni Guy sa buong isla, pagkatapos ipaliwanag ang teknik niya kay Kisame, sinuntok siya ni Guy. Dinala ni Guy si Kisame pabalik sa lupa kung saan ginapos siya ni Yamato para makuha ni Aoba ang impormasyon tungkol sa Akatsuki. Ginamit ni Aoba ang Psycho Mind Transmission Technique para tingnan ang mga alaala ni Kisame. Noong panahon na shinobi pa si Kisame sa Karegatier, inutusan siya ng kanyang nakatataas, si Fuguki Suikazan, isa sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist, na maging bodyguard ng Cypher Division ng Kiri. Inutusan siya ni Fuguki na gawin ang lahat para hindi lumabas sa kalaban ng kanilang intel at mga sikreto. Habang nagbabantay, inimbitahan siya ng Kunoichi na si Miru mula sa Cypher Division na kumain kasama nila, pero tinanggihan siya ng iba dahil iniisip nilang malamig at walang puso siya. Di nagtagal, naramdaman ni Kisame ang presensya ng mga kalaban na siyang Konoha Torture and Interrogation Force na pinamumunuan ni Ibiki Morino. Nang sinimulang hulihin ng grupo ni Ibiki ang mga sugatang Kirinin, pumutok si Kisame ng mga pampasabog malapit sa kanila o tinusok gamit ang espada para patayin sila para hindi makakuha ng impormasyon ang Konoha. Nang maipit siya sa isang bangin, pinatay ni Kisame ang 3 pang natitira, kabilang si Miru. Sa kanyang huling hininga, tinanong ni Miru kung bakit niya ginawa iyon at sinabi ni Kisame na kailangan niyang gawin ang lahat para hindi malik ang impormasyon at sanay siyang pumatay ng kasama niya. Tumalon si Kisame sa bangin para takasan ang pagkakahuli. Pagbalik niya sa nayon, nalaman ni Kisame na si Fuguki pala mismo ang naglalabas ng impormasyon sa kalaban, kaya pinatay niya ang sariling master dahil tungkulin niya na patayin ang mga Kirinin na naglalabas ng sikreto. Pagkatapos patayin si Fuguki, kinuha ni Kisame ang espada nitong Samehada para sa sarili. Nasaksihan nito ni Yagura, ang Mizukage, na nagpasalamat sa kanya. Pero nag-alala si Kisame dahil iniisip niyang papatayin siya ni Yagura kapag hindi na siya kailangan at iniisip niya kung ano ang pwede niyang gawin para makamit ang kapayapaan sa halip na laging pumatay at mandaya. Biglang may lumabas na lalaki sa likod ni Yagura at inalok siyang sumama para makamit ang totoong kapayapaan. Nagulat si Kisame nang makita na may Sharingan ang lalaki na kumokontrol kay Yagura dahil malakas ang kailangan para kontrolin ang isang cage na may 3 buntot sa loob. Tinanong ni Kisame kung sino siya at sinabi ng lalaki na siya si Madara Uchiha, lumabas sa dilim para patunayan ito. Para hindi tuluyang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Madara, kinagat ni Kisame ang sariling dila, naputol ang teknik ni Aoba, at nailasutan ang mga tali niya sa kahoy.
Alam niyang mahina siya laban sa mga shinobi kaya nag-self-trap siya gamit ang water prison technique at naalala ang unang pagkikita nila ni Itachi noong naging partner sila. Sinabi ni Itachi na hindi mo malalaman ang tunay mong sarili hanggang sa dulo ng buhay mo. Napag-isip si Kisame na mas mabuti pang mamatay para protektahan ang Akatsuki, kaya tumawag siya ng 3 piteng at pinakain ang sarili sa kanila para magpakamatay. Nagulat sina Naruto at Yamato habang kinumpirma ni Killer Bee gamit ang Samahoda na hindi ito panlilinlang at tunay na patay na si Kisame. Naalala ni Naruto sina Nagato at Conan at sinabi na kahit sa Akatsuki, handang isakripisyo ng shinobi ang buhay para sa mga kasama. Sinabi ni Guy na karangalan ng ganitong bagay sa shinobi at hindi niya makakalimutan si Kisame habang buhay. Kinuha ni Guy ang scroll na naglalaman ng impormasyon ni Kisame at binuksan ito pero naipit ito sa patibong. Napasok sa water prison na may mga peteng sina Naruto, Yamato, Bee, Guy, at Motoy, habang isang peteng kinuha ang scroll at tumakas papunta sa dagat. Umalis si Toby sa kanyang taguan nang dumating si Zetsu para sabihan siya ng palem. Tinanong ni Kabuto si Toby kung saan siya pupunta, gusto niyang pagkatiwalaan siya dahil magkaalyado sila. Sagot ni Toby, sumali lang si Kabuto para sa sariling ambisyon pero sinabi niya na pupunta siya sa Amegacare habang nakangiti si Kabuto. Sa Amegacare, nakatayo si Conan sa labas ng tore ni Pain at nakangiti habang bumabagsak ang ulan sa kanyang nayon. Naaalala niya nung bumalik ang 3 ulilang ome sa kanilang taguan at nakita si Jiraiya na nakabihis palaka at natawa sila. Biglang nawala ang kanyang saya nang dumating si Toby, gusto nitong malaman kung saan niya inilibing si Nagato dahil kailangan niya ang Rinnegan. Ginamit ni Conan ang sayaw ng Shikigami para hatiin ang sarili sa maraming lumilipad na origami na ibon at pumunta sa lawa. Sumama si Toby sa kanya sa lawa at tinanong kung bakit sila ni Nagato nagtaksil sa Akatsuki, lalo na kung bakit ginamit ni Nagato ang Outer Path Samsara of Heavenly Life technique para buhayin ang mga patay na taga-konoha na dapat para lang sa kanya. At sinabi na pareho nilang sinang-ayunan ng Eye of the Moon plan. Naalala ni Conan nung pinaniwala ni Naruto si Pain na hahanapin niya ang tunay na daan sa kapayapaan kahit ano paman, at sinabi niya kay Naruto na ngayoy dala niya ang mga pangarap ni Nagato at Yahiko. Napansin ni Toby na nahikayat ni Naruto si Nagato pero sinabi na hindi niya inakala na maaapektuhan si Conan ng mga salita ng inosenteng bata. Naghanda si Conan sa laban, sinabi ni Toby na hindi tinatanggap ng Akatsuki ang mga taksil at natatawa siya na suot pa rin ni Conan ang damit ng Akatsuki kahit nagtaksil siya. Sagot ni Conan na ang Akatsuki ay ginawa ni Yahiko, ang pulang ulap ay simbolo ng madugong ulan sa Amegacare, at inayos lang ito ni Toby para sa sariling plano. Ang Rinnegan ay nabuhay dahil kay Nagato na gusto itong gamitin para sa kapakanan ng nayon at hindi niya hahayaang mapasakamay ito ni Toby. Nagulat siya nang sabihin ni Toby na siya ang nagtulak kay Yahiko na itatag ang Akatsuki at siya rin ang nagbigay ng Rinnegan kay Nagato. Naalala ni Conan nang isipin ni Yahiko na siya ang haligi na susuporta kay Nagato na pinaniniwala ang tagapagligtas ng mundo at tulay sa tunay na kapayapaan, pero naniwala si Nagato na si Yahiko ang tulay. Sinabi ni Conan na sa pagkakataong ito siya ang magiging haligi na susuporta sa dalawang tulay na iyon, ang mga matalik niyang kaibigan. Pinaputok niya ang maraming papel bilang mga proyektil kay Toby. Pero naging di nakikita si Toby kaya dumaan lang ang mga papel sa kanya. Nang sumugod si Conan, hinawakan siya ni Toby at ginamit ang kamway para dalhin siya sa ibang lugar, pero may mga pampasabog na lagay sa mga papel kaya sumabog. Ginamit ni Toby ang kamway para hilahin ang sarili niya at si Conan mula sa gitna ng pagsabog, pero nabasag ang kalahati ng kanyang maskara at nawala ang kanyang kanang braso. Nawala ng kalahati ng katawan si Conan, nakabitin sa hangin at ginamit ang Paper Person of God technique para hatiin ang lawa sa ilalim ni Toby. Gumawa ng bangin. Kinulong ni Conan si Toby sa bangin gamit ang Paper Person of God technique niya. Sabi niyang pinag-aralan niya ang powers ni Toby habang magkakakampi sila, at ang kamway ni Toby ay tumatagal lang ng 5 minuto, kaya ang mga explosive tag sa papel niya ay nakaset para sumabog ng 10 minuto. Pero lumabas na may Sharingan si Toby sa kaliwang mata niya at ginamit niya ang Izanagi para lumitaw sa likod ni Conan, na akala niya patay na siya. Tinusok siya ni Toby sa likod gamit ang metal na baras. At tinanong niya kung sino siya at paano siya nakaligtas. Bilang pabor dahil tinulungan niya ang Eye of the Moon plan nung kasama siya sa Akatsuki, sinabi ni Toby ang totoo tungkol sa Izanagi, na parang creation of all things technique ng Sage of Six Paths, at kinumpirma na siya nga si Madara Uchiha, ang self-proclaimed na pangalawang Sage of Six Paths. Hinayla ni Conan ang sarili niya mula sa baras at pilit na umalis, napansin niya na huminto na ang ulan. Nagtataka si Toby kung paano biglang tumigil ang tuloy-tuloy na ulan sa Amegacare.
Habang si Conan, na nakakita ng bahaghari at naalala kung paano sinabi ni Yahiko na ayaw niya sa ulan kasi para siyang umiiyak ang village, sabi niya kay Toby na nagbibigay lakas sa kanya sina Nagato at Yahiko at si Naruto ang tunay na tulay ng kapayapaan. Gumawa siya ng paper chakram at pinaputok kay Toby na kahit may isang mata at isang braso na lang ay nakalusot sa depensa ni Conan at nilagay siya sa genjutsu para malaman ang lokasyon ni Nagato habang namamatay siya dahil sa mga sugat. Pumunta si Toby sa shrine ni Nagato at Yahiko, sabi niya mahusay gamitin ni Nagato ang Rinnegan, tinawag siyang pangatlong Sage of Six Paths. Napansin ni Toby ang puting buhok ni Nagato at inisip niya kung gaano ito napagod kaya nawala ng pulang buhok, tanda ng Uzumaki clan na pinagmulan niya. Ginamit ni Toby ang kamway para dalhin siya at si Nagato sa Kamo Ice Dimension. Samantala, ang papel na nakadikit sa katawan ni Conan na lumulutang sa tubig ay nalagyan ng dugo niya at nagsimulang lumayo. Noong nakaraan, pinapractice ni Jiraiya ang Water on a Frog's Face training gamit ang hop-in card system na ginagamit ng mga Ame orphans kapag umaalis sila sa hideout. Kapag may isang miyembro na wala sa hideout, ipapakita nila ang card sa side na may palaka para malaman ng iba na wala siya. Kapag nasa loob naman, pula ang card. Kapag wala ang tao pero pula pa rin ang card niya, ibig sabihin na huli siya o may problema. Kapag puti naman ang card pero nasa loob pa rin siya, ibig sabihin may kalaban na nag-anyong siya at nakapasok sa hideout. Sabi ni Jiraiya ginawa nila ito dahil war-torn pa at hindi matatag ang politika sa Amegakure. Ipinakita ang alaala ni Conan kasama sina Nagato at Yahiko, kasama ang pagbuo ng Akatsuki, ang unang halik niya kay Yahiko, at kung paano napilitang tumakas ang tatlo pero nangakong babalik sila kasama si Jiraiya. Ang dugo sa pulang papel ay lumutang hanggang sa hideout at inilagay sa card ni Conan. Tanda na nagkita-kita na sila sa kabilang buhay. Tinanggal ni Toby ang punit na Akatsuki robe at sirang mask, nagsuot ng bago na may crest ng Uchiha sa likod at mask na may tatlong tomo na disenyo ng Sharingan pero may dalawang butas ng mata. Napansin ni Kabuto ang bagong mata ni Toby at sinabi ni Zetsu na may dumating na scroll mula kay Kisame na nagpapakita ng lokasyon ng Nine Tails. Sinabi ni Toby sa dalawa na agad silang aalis para hulihin ito. Nakalabas na sa Akatsuki ang scroll na may coordinates ng isla, kaya nagpadala si Motoy ng Quago para i-report ang krisis sa Fort Wreckage. Para protektahan si Naruto at Killer Bee, sinuggest ni Aoba na lumikas sila sa isla, pero nagulat siya nang malaman na ang isla pala ay likod ng isang pagong na kasalukuyang lumalangoy. Dahil alam nilang kung malalaman ni Naruto na nagsimula na ang 4th Shinobi World War, sigurado siyang susugod siya agad sa laban, niloko ni Aoba si Naruto na ang S-rank mission niya ay mag-recruit ng mga hayop sa isla para gawing animal combat unit sa digmaan. Sa Kamogakure, nagkita-kita ang 5 cage sa isang meeting kung saan sinabi ng 3rd Tsuchi-Cage na siya ang pupunta sa Island Turtle para tingnan si Killer Bee at Naruto dahil kaya niyang lumipad. Binigyan niya ng kapangyarihan si Kuretsuchi at Akatsuchi, kaya nagsimula silang tatlo papunta sa isla. Samantala, nakatagpo si Naruto ng ostrich na si Condor mula sa Konoha na pumayag maging translator niya para hindi siya mapasama sa military. Nakipagsabayan si Naruto sa away laban sa isang higanteng gorilla, higanteng hippo, higanteng penguin, at higanteng koala nang malaman nila na si Naruto ang crush ng kanilang higanteng armadillo. Pero nanalo si Naruto sa laban at inalagaan niya ang mga hayop sa ligtas na lugar, hindi alam na peke pala ang mission niya. Sa mountains, graveyard na taguan, inalok ni Kabuto na pumunta sa isla para hulihin ang 8 at 9 tails, at gusto rin niyang makuha si Yamato dahil may cells ito ni Hashirama Senju. Humiling si Kabuto na gamitin si Zetsu sa eksperimento. Sabi niya kaya raw mag-isa ni Black Zetsu nang walang White Zetsu at hindi raw ito makakaantala sa plano ni Toby na buhayin muli ang 10 tails. Nagulat si Zetsu at si Toby dahil sikreto ang tungkol kay Zetsu at 10 tails. Ngumiti si Kabuto at sinabi na pinag-aralan niya ito mula kay Orochimaru. Pumayag si Toby at sinabi na bibigyan siya ni Zetsu kung mahuhuli niya ang dalawang Jinchuriki. Bago umalis, ipinakita ni Toby kay Kabuto ang demonic statue of the Outer Path at ang artificial body ni Hashirama, isang clone na gawa ni Toby mula sa DNA ni Hashirama noong laban nila sa Valley of the End. Sabi niya may White Zetsu army din sa ilalim ng lawa na nakatago sa mga ugat ng isang malaking punong may mga bulaklak. Masaya si Kabuto na nabigyan ng top secret info kaya umalis na siya papunta sa isla kasama ang nabuhay na si Deidara na gumawa ng Claybird. Sinabi ni Kabuto kay Deidara na inayos niya ang reanimation technique para magamit nito halos buong lakas. Hindi tulad nung si Orochimaru ang gumagamit. Nagpasalamat si Deidara kay Kabuto na binuhay siya at sinabi ni Kabuto na iginalang niya ang explosive art ni Deidara kahit hindi niya maintindihan. Habang papunta sila sa isla, inatake sila ni Onoki, ang 3rd Tsuchi-Cage.
Pero si Kabuto ay isang clay clone lang pala at naipit ang kamao ni Onoki sa loob niya. Ang totoong Deidara at Kabuto ay lumilipad malapit sa mga clone at pinadala ni Deidara ang kanyang clay na sarili at ang clay bird papunta kay Onoki at pinasabog ito. Natila napatay ang Tsuchikage. Pinasabog ni Deidara ang kanyang clay bird pero nabasag lang nito ang isang bato na clone. Ang tunay na Onoki ay malayo na, kasama sina Koretsuchi at Akatsuchi. Malugod na binati ni Koretsuchi si Deidara habang nagtataka si Akatsuchi kung paano buhay pa si Deidara at ipinaliwanag ni Onoki na ito ay dahil sa Orochimaru's summoning, Impure World Reincarnation Technique. Samantala, si Manda 2, isang genetically enhanced clone ng orihinal na Manda, ay lumangoy sa tubig at pinatay ang higanteng pugita na nagbabantay sa Island Turtle. Sinabi ni Kabuto na natagpuan ni Manda 2 ang isla at lumipad siya habang kinokontrol si Deidara na nagrereklamo dahil wala siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Kumagat si Manda 2 sa isang palikpik ng pagong habang pinasabog ni Deidara ang isang clay jellyfish sa ilalim ng pagong na nagpagulong dito. Habang umiikot ang pagong, ginamit ni Yamato ang wood release, nativity of a Sea of Trees para gumawa ng gubat para iligtas sila. Nagdesisyon si Naruto na tingnan ang sitwasyon sa ibabaw. Pero pinigilan siya ni Yamato at Aoba na binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang S-rank mission at dapat niya itong unahin. Pumunta si Yamato, Aoba, at Motoy sa ibabaw kung saan sila nakasalubong si Kabuto. Inatasan si Deidara na labanan sina Onoki at Akatsuchi habang nakipaglaban si Koretsuchi kay Kabuto. Ginamit niya ang Lover Release, Quick Climb Kong Iling technique kasama ang Water Release, Water Trumpet para gumawa ng mabilis matigas na semento para hawakan si Kabuto. Ginamit ni Yamato ang Wood Release, Wood Spikes Ring para pigilan si Kabuto habang pumunta si Aoba para kunin ang intel mula sa kanya, pero inalis ni Kabuto ang katawan gamit ang Orochimaru-style body replacement technique at lumabas bilang isang ahas mula sa kanyang bibig na nagdulot kay Aoba na mahulog sa semento habang nilunok ni Kabuto si Yamato ng buo. Nagduel sina Deidara at Onoki sa ere na sinusubukang patayin ni Deidara si Tsuchikage gamit ang kanyang C4 habang naghahanda si Onoki na kontrahin ito gamit ang Dust Release, Detachment of the Primitive World Technique. Pero mabilis na tinawag pabalik ni Kabuto si Deidara na sumilid sa ilong ni Manda 2 at ibinalik sila sa Mountains Graveyard. Pinakawalan ni Onoki si Aoba, iniisip kung si Yamato talaga ang target mula sa simula at binalaan sila na madaling ma-interrogate si Yamato dahil sa visual prowess ni Madara Uchiha. Sa taguan, inihatid ni Kabuto si Yamato kay Tobi at Zetsu. Naiinis si Tobi dahil hindi nakuha ni Kabuto ang 8 at 9 tails na siya dapat kuhanin, pero pinagtanggol ni Kabuto ang ginawa niya. Sinasabi na si Yamato ay tagapag-alaga ni Naruto kaya may mahalagang impormasyon siya, at gamit ang wood release ni Yamato, mapapalakas niya si Zetsu at ang White Zetsu Army. Sinabi ni Tobi na bilasan ng proseso, ibinunyag ang Rinnegan Eye na inilagay niya mula sa bangkay ni Nagato, at sinabi kay Kabuto na ang mata ay naghahangad ng digmaan. Gamit ang Earth Release, Ultra Lightweight Rock Technique, dinala ni Onoki ang Island Turtle hanggang Kamogakure. Natapos na ni Naruto ang S-rank mission kaya nagdesisyon siyang alamin ang sitwasyon sa ibabaw at kung bakit hindi pa bumabalik si Yamato. Pero sinabi ni Aoba na nag-oobserba pa si Yamato at na-save siya mula sa madaming tanong ng inalok ni Killer Bee na tulungan si Naruto na hasain ang kanyang control sa Nine Tails Chakra Mode. Sa taguan sa Mountains Graveyard, tinanong ni Kabuto si Tobi na kunin ang impormasyon kay Yamato nang hindi pinapatay. Dahil kailangan niya itong buhay para sa mga eksperimento sa Zetsu at White Zetsu Army dahil pareho silang may cells ni Hashirama Senju tulad ni Yamato. Naiinis si Tobi dahil nalaman ni Orochimaru ang sikreto at napansin din niya na natuklasan ni Kabuto ang kahinaan ng mga cells, snake venom. Hindi alam ni Tobi, nasa ibabaw ng underground hideout ang infiltration at reconnaissance party, kung saan gamit ng Hyuga Tokuma ang Byakugan at nalaman niyang may 100,000 miyembro ang White Zetsu Army. Pinasa niya ito kay Anko Mitarashi, team captain, na agad nag-notify sa Allied Shinobi Forces. Kaya dumating ang mga shinobi na tunan pataas mula sa 5 dakilang shinobi bansa pati na rin ang mga samurai mula sa Land of Iron sa Kamogakure para mamobilize sa ilang divisions, at bawat isa ay binigyan ng bagong headband bilang tanda ng kanilang alyansa. Sina Choza at Tenten ay inilagay sa 1st Division na pinamumunuan ni Daro mula Kumo, isang unit ng mga eksperto sa mid-range combat. Sa 2nd Division, kasama sina Hanata, Neji, Kari, at Koretsuchi, pinamumunuan ni Kitsuchi, isang jonin mula Iwagakure na sanay sa short-range fighting. Si Gai, Lee, at Sakura ay nasa 3rd Division na binubuo ng short at mid-range specialists, pinamumunuan ni Kakashi.
Ang 4th Division ay sina Choji, Shikamaru, at Temari, nakatutok sa long-range battle na pinamumunuan ni Gaara bilang kapitan at commander-in-chief ng Allied Shinobi Forces. Para sa contingency, ginawa ang 5th Division na may mga hidden specialists tulad nina Ino, Kiba, at Shino, pinamumunuan ni Mifune. Si Konkuro ang captain ng Surprise Attack Division ng mga eksperto sa ambush kasama sina Sai at Omoy. Ang Intelligence Division ay pinamunuan ni Inoichi, si Sino man ay nasa Sensor Division sa ilalim ni Ao. At ang Logistical Support at Medical Division ay nasa ilalim ni Shizune. Nang mabuo na ang 9 na battalions, opisyal nang namobilize ang Allied Shinobi Forces at handa na sa laban. Sa Mountains Graveyard Hideout, nakakabit si Yamato sa Hashirome's artificial body, kung saan inilipat ang cells ng unang Hokage sa White Zetsu Army. Para madagdagan ng tropa, ginamit ni Kabuto ang Summoning Impure World Reincarnation para buhayin ang mga patay na eksperto sa digmaan. Kasama sa mga nabuhay ang mga Jinchuriki ng 2nd hanggang 7th Tailed Beasts. Ang 4th Case Cage, 3rd Raikage, 2nd Tsuchi Cage, Hanzo ng Amegakure, Chiyo ng Senogakure, Hisashi Hyuga, Dan Kato, Asuma Sarutobi, Kimimaro ng Kaguya Clan, Gari, Zabuza Momochi at partner niyang si Haku ng Ice Release, pati na rin sina Deidara, Itachi, Sasori, Kakuzo, at Nagato, mga dating malalakas ng Akatsuki. Nasiyahan si Kabuto at Tobi sa kanilang sundalo kaya idineklara nilang opisyal nang nagsimula ang 4th Shinobi World War.